Ang sawing babae na si Ji-won ay maihuling yugto ng kanser sa tiyan, at 6 na buwan na lang ang natitira sa kanya upang balikan ang kanyang malungkot na buhay. Ngunit may mas masahol pa na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ito ang eksena kung saan ang kanyang asawang si Min Hwan, matapos ang maraming taon ng pagsasama, ay nakayakap sa kanyang matalik na kaibigan na si So-min. Si Ji-won ay isinilang sa isang pamilya kung saan maagang namatay ang kanyang mga magulang. At akala niya pagkatapos ng trahedyang iyon ay bibigyan siya ng Diyos ng isang tunay na pamilya pagkatapos ng kasal, ngunit hindi. Ang kanyang masamang biyenang si Juja ay palaging nagbubunganga dahil hindi pa siya nabibigyan ng apo, at sa mga pagkakataong tulad nito, kailangan ng isang babae ng asawang magtatanggol sa kanya, ngunit wala rin siya nito. Si Min Hwan ay isang masamang asawa. Ang kanyang pag-ugali ay kabaligtaran ng kung paano siya nanliligaw at umibig kay Ji-won. Pinahahalagahan lang niya ang kanyang ina at hindi pinapansin ang kanyang asawa. Kahit nabaon sa utang ang pamilya, iniwan pa rin ni Min Hwan ang kanyang trabaho upang ituloy ang pangarap na yumaman sa stock market, at sinubukan siyang pigilan ni Ji-won, ngunit hindi niya ito nagawa. Pag-uwi niya, kinailangan niyang harapin ang mas masahol pa. Dahil din sa matinding pressure na ito, nagsimulang mabuo ang masamang sakit na ito sa katawan ni Ji-won. Nang ipaalam ng doktor ang kanyang kondisyon, tila nawalan siya ng malay. Ngunit sa halip na maawa sa kanyang manugang na si Ji-won, ang biyenan ay naawa sa kanyang anak na lalaki, sa pag-aakalang si Min Hwan ay talagang kapuspalad sa pagkuha ng isang walang kwentang asawa. Pareho ang iniisip ni Min Hwan, ngunit ang kinakatakutan niya ay kung sino ang magluluto para sa kanya kapag namatay na si Ji-won. Ang mag-ina ay walang pakialam na nag-uusap ng walang hiya, habang si Ji-won ay nakaupo sa isang sulok doon at malamang na narinig niya ang lahat ng kanilang sinabi. Di nagtagal pagkatapos noon, kinailangan ni Ji-won na magpa-ospital para sa paggamot, at nanatili siyang mag-isa nang walang sinumang nag-aalaga sa kanya. Kinailangan pang tawagan at i-text ni Ji-won ang kanyang masamang asawang si Min Hwan ng maraming beses para magbayad ng bayarin sa ospital, ngunit hindi niya sinagot ang kanyang tawag. Ang hindi inaasahan ni Ji-won sa oras na ito ay abala si Min Hwan sa pakikipag-date sa kanyang matalik na kaibigang si So-min sa kanilang sariling bahay. Nang magkita sila, agad silang naghalikan na parang dalawang uhaw na halimaw. Walang pag-aalinlangan silang nagpalitan ng mga halik na puno ng pagnanasa, habang ang asawa at matalik na kaibigan ay naghahanap ng tulong. Pagkatapos nito, kinailangan ni Ji-won na sumakay ng taxi pa uwi upang hanapin ang kanyang asawa, at habang nakasakay sa kotse, alam din ng driver ang kanyang kondisyon. Pinayuhan niya si Ji-won na isipin ang mga mas positibong bagay sa halip na isipin ang masasamang bagay at hintayin ang araw ng kanyang paglisan sa mundong ito. Pagkatapos noon, biglang lumiko ang driver sa ibang kalsada, dumaan sila sa isang malalim at madilim na tunel, at sa dulo ng tunel ay may isang bagay na nagpakagulat kay Ji-won. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang ganap na naibang mundo, isang magandang kalsada na puno ng mga cherry blossoms. Tila ito ay sumasalamin sa buhay ni Ji-won, nakaranas siya ng isang madilim na buhay, at ito na ang oras para iwaksi niya ang lahat ng masasamang bagay bago ito upang magkaroon ng mas maliwanag na buhay. Nang makarating sila, hindi kinuha ng mabait na tito ang pera ni Ji-won dahil iyon ang huling araw niya bilang driver. Nais niyang tanggapin niya ito bilang pera ng isang ama para sa kanyang anak na babae, kahit na kaunti lang, baka magdala ito sa kanya ng iba pang swerte. Matapos ang matagal na pakiusap, umayag din si Ji-won na tanggapin ang perang ito. Pagkatapos, naglakad si Ji-won ng hirap sa mahabang hagdanan dahil ang saksihan niya ay mas kakilakilabot pa. Sa harap ni Ji-won ay ang magkasintahan na nakahiga sa tabi ng isa't isa, at pinag-uusapan pa nila ang tungkol sa pagtanggap ng malaking halaga ng insurance pagkatapos ng kamatayan ni Ji-won. Alam na ito ni Min Hwan dahil ang kanyang ama ay namatay din sa cancer, at nakikita rin niya na lalong pumapayat ang kanyang asawa. Kaya, si Min Hwan ay nanlinlang sa pagbili ng insurance para kay Ji-won, at nangako pa siyang bibilhan si So-min ng mga branded na gamit na gusto niya. Ang makita ang eksenang ito at ang kanilang pinag-uusapan ay tila gumuho ang mundo ni Ji-won. Hindi niya naisip ang ganitong kalala, kahit sa panaginip. Isang masamang asawang nagtaksil ay sapat na, ngunit mas masahol pa kung ang taong iyon ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat ng oras. Upang maabot ang layunin ng mas maaga, nilayon ni So-min na patayin si Ji-won gayon. Sa pagkarinig nito, hindi na nakayanan ni Ji-won, kaya binuksan niya ang pinto at sinugod ang dalawang kasuklam-suklam na tao. Ngunit sa halip na makonsensya, nag-alala si Min Hwan sa kanyang kabit, at walang pakialam na umalis ang dalawa habang si Ji-won ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi hahayaan ni Ji-won na umalis sila ng ganoon kadali. Hinila niya ang buhok ni So-min upang turuan ito ng leksyon tungkol sa pagkasira ng pamilya ng iba. Agad na pinigilan ni Min Hwan ang kanyang asawa, at walang awa niyang itinulak si Ji-won patalikod. Ang matinding pagkahulog na iyon ang naging sanhi ng tuluyang pagpanaw ni Ji-won. Samantala, si Min Hwan ay walang anumang pag-aalala, nagpaplano siyang itago ang kanyang mga kasalanan. Ngunit nakakagulat na nabuhay muli si Ji-won pabalik sa 10 taon na ang nakakaraan.
Mukhang gusto ng Diyos na tulungan siyang baguhin ang kanyang malupit na kapalaran. Ang una niyang nakilala ay ang halimaw na si Min Hwan, sa panahong mahal na mahal pa niya si Ji-won. Nagulat si Ji-won at sumigaw, hinabol at sinigawan niya ang traidor na iyon na nagdulot ng gulo sa buong kumpanya. Nang makita ang eksenang ito, pinigilan agad sila ng manager na si Hyun dahil oras ng trabaho. Sa puntong ito, napagtanto ni Ji-won na hindi ito panaginip, talagang bumalik siya sa nakaraang 10 taon. Labis na nataranta si Ji-won kaya siya natumba, muntik nang mahulog sa kanya ang florera sa mesa kung hindi dahil sa tulong ni Hyun. Agad na tumakbo ang matalik niyang kaibigang si So-min upang kumustahin ang sitwasyon, ngunit sa lahat ng ginawa nito noon, hindi makalimutan ni Ji-won iyon. Tumakbo siya palabas ng kumpanya, ikinagulat ng lahat. Naramdaman ni Hyun na may kakaiba kaya lagi siyang nasa tabi ni Ji-won. Pagkatapos, kinailangan ni Hyun na sumakay ng taxi upang ihatid siya pauwi, at binigyan pa niya si Ji-won ng kaunting pera, dahil alam niyang naiwan ang telepono at wallet nito sa kumpanya. Pagbalik niya sa pamilyar na bahay, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Agad niyang binuksan ang ref para suriin. Ang mga pagkain doon ay may petsa ng paggawa at expiration date mula pa noong 2013 at tiyak na hindi ito panaginip. Pagkatapos, kinuha ni Ji-won ang perang ibinigay ni Hyun. Dito, nagulat siya nang makakita ng pamilyar na papel na pera. Ito mismo ang perang ibinigay sa kanya ng mabait na driver ng taxi. Sa pagtingin sa hugis puso na iginuhit doon, naalala niya ang kanyang ama, ginawa rin niya ang parehong bagay. Laging gustong gawin ng ama ni Ji-won ang pinakamahusay para sa kanyang anak na babae, at tila siya ang tumulong sa kanya na bumalik sa panahong ito. Upang mabago niya ang kanyang kapalaran, makapaghiganti sa mga nanakit sa kanya, at muling makasama ang mabait na manager na si Hyun, ang taong pinalampas niya noon. Habang emosyonal na iniisip ang kanyang ama, tumunog ang doorbell. Muli, nalito si Ji-won sa presensya ng halimaw na si Min Hwan. Dumating siya upang anyayahan si Ji-won sa hapunan. Upang hindi maghinala si Min Hwan, nanatili siyang kalmado. Dito, nagtataka siya sa kakaibang pag-ugali ni Ji-won, iniisip na buntis siya kaya nagbago ang kanyang ugali. Nang marinig ito, nataranta si Ji-won, ngunit naalala rin niya na sinabi niya iyon kay Min Hwan noon. Noon, hindi niya matunawan kaya inakala niyang buntis siya, ngunit sa katunayan ay mayroon siyang gastritis dahil sa stress. Tila ito ang panahon nang magsimulang magkasakit si Ji-won, habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit sa traidor na ito. Nagpakita si Min Hwan ng pag-aalala para sa kanya, lalo na sa kanyang karera sa panahong iyon. Kaya, gusto niyang ipa-abort ni Ji-won ang pagbubuntis, nang marinig ito, agad niyang inamin na hindi siya buntis, gastritis lang iyon. Dito, gusto ni Ji-won na tapusin ang relasyon nila, at malamig siyang umalis sa harap ng pagkagulat ni Min Hwan. Galit na tumakbo si Min Hwan upang sundan si Ji-won at tanungin ang dahilan. Ang gusto niya ay hindi pag-ibig, gusto lang niyang umasa sa isang may kakayahang asawa tulad ni Ji-won, kaya hinding-hindi niya ito hihiwalayan. Nang marinig ang sigawan, agad na tumakbo ang mga tao sa paligid, at dinala ang dalawa sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Dahil walang anumang pinsala si Ji-won, hindi niya maaaring kasuhan ang halimaw na iyon, kaya kinailangan niyang palampasin ang insidenteng ito. Pag-uwi, patuloy na nag-text si Min Hwan sa kanya upang humingi ng tawad, nangangako na bibilhan siya ng bag kung tataas ang presyo ng stock. Nang marinig ito, naalala ni Ji-won ang isang kwento mula sa nakaraan, kung kailan si Min Hwan ay nag-aaral ng stock ng Joy Gentle, habang ito ay tumataas ang presyo. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang lahat ng kanyang pera upang bilhin ang stock na iyon. Naniniwala siyang kapag nanalo siya ng malaki, magkakaroon siya ng tunay na buhay. Kinaumagahan, agad na nagpasuri si Ji-won sa kanyang kalusugan. Sa kabutihang palad, mayroon lamang siyang banayad na gastritis. Nais niyang panatilihing malusog ang kanyang sarili upang hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Pagkatapos, nagpunta si Ji-won sa silid-aklatan upang magbasa ng libro. Doon, hindi niya inaasahang nakasalubong ang mabait na si Hyun. Upang pasalamatan siya sa kanyang ginawa para sa kanya noong nakaraang araw, aanyayahan niya itong kumain. Dito, nagulat si Ji-won sa kagwapuhan at kagandahang asa ni Hyun, talagang iba ito sa naalala niya tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang nakita ni Ji-won ang peklat sa kamay ni Hyun, talagang kamukha ito ng kanyang peklat noong mayroon siyang cancer sa tiyan. Medyo nalito siya, kaya hindi na siya nagpaliwanag pa, at pagkatapos ay masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Kinaumagahan, pagdating sa trabaho, palaging umiiwas si Ji-won kay Min Hwan, tila bingi siya kapag tinatawag nito ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, naroroon din si So-min sa tabi ni Ji-won, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kahapon at bakit hindi sinasagot ang kanyang tawag at text. Sinabi ni Ji-won na abala siya kahapon sa panonood ng isang programa tungkol sa kasal at pamilya. Mayroong isang babaeng may huling yugto ng cancer, at nakita niya ang kanyang asawa, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na naglalambingan sa kama.
Nagulat si Somin sa balitang iyon, sa pag-aakalang ang matalik na kaibigan ay kasuklam-suklam, habang siya mismo ay malapit ng maging pangunahing tauhan sa kwentong ito. Habang iniiwasan ang paghabol ni Min Hwan, muntik nang mabangga ni Ji-won ang janitor. Muli, dumating si Hee-eun sa tamang oras upang tulungan siya. Agad na naalala ni Ji-won na ang pakiramdam niya kanina ay halos kapareho ng naranasan niya noon. Naisip niya kung kaya niyang baguhin ang kanyang sariling kapalaran. Nang lumabas siya, muli niyang nakasalubong si Min Hwan kaya tumakbo siya. Ngunit pagkatapos ay nabangga siya sa ibang lalaki. Dito lang napagtanto ni Ji-won na masusugatan din siya sa huli, maaga o huli, at hindi niya maiiwasan ang mga pangyayaring naganap na sa nakaraan. Ngunit ang kakaiba ay nawala ang sugat sa kanyang kamay. Napaso na siya noon at nag-iwan ng peklat sa kanyang kamay. Kumbinsido siyang may nilalampasan siya. Sa oras ng tanghalian, naalala ni Ji-won na nakita na niya ang eksenang ito noon. Noon, sinadya ni So-min na banggain siya, at sinadya rin ni So-min na buhusan siya ng pagkain sa mukha. Sa pag-iisip nito, kailangan ni Ji-won na baguhin ang pangyayaring iyon. Nang lumingon si So-min, sinipa ni Ji-won ang kanyang binti, kaya natumba si So-min patungo kay Min Hwan at nabuhusan siya ng pagkain. Nagpanggap si Ji-won na nag-aalala kay Min Hwan, ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya dahil iyon ang nararapat sa kanilang dalawa. Pagkatapos, pumasok si Ji-won sa banyo. Doon, narinig niya ang isang kasamahan na humihingi ng tulong dahil nakalimutan nitong magdala ng sanitary napkin. Agad siyang kumuha ng isa para dito, at labis na nagpasalamat si kasamahang Jeon kay Ji-won. Mula noon, nagsimula silang maging mas malapit. Samantala, nagpunta si Hee-eun sa isang restaurant sa lungsod, dumating siya upang makipagkita sa chef na si En-ho. Kailangan ni Hee-eun na gawin niya ang isang mahalagang bagay para sa kanya. Pagkatapos, bumalik si Hee-eun sa opisina at nakita siya. Dito binanggit ni Min Hwan na tinanong siya ni Hee-eun kung libre siya noong linggo. Mayroon siyang alumni reunion noon, ngunit pinag-iisipan kung pupunta siya o hindi, kaya pinayuhan siya ni Hee-eun na pumunta. Tila alam niya ang mga paghihirap na nararanasan ni Ji-won, at ang paghahanap niya kay En-ho ay bahagi nito. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakatanggap si Ji-won ng sorpresa na regalo mula kay So-min, binigyan siya nito ng pares ng hikaw at gusto niyang isuot niya ito sa reunion. Sa pag-iisip ng mga problema noong nakaraan nang suot niya ang pares ng hikaw na ito, mas nairita si Ji-won kaysa sa matuwa. 10 taon na ang nakalipas nang pumunta siya sa reunion na iyon ay hinamak siya ng lahat. Noong panahong iyon, si So-min lang ang nagmamalasakit sa kanya. Ngunit sa likod niyon ay ang mapanlinlang na lihim ni So-min, hindi naglakas loob si Ji-won na umupo sa mesa, kaya nagtago siya sa banyo. Dito patuloy siyang nakarinig ng masasamang salita mula sa kanyang mga kaibigan. Iniisip nila na ang hikaw na suot ni Ji-won ay kapareho ng kay So-min at sa unang tingin ay halata na peke. Sa puntong iyon, naalala ng grupo na wala si Ji-won sa mesa, sigurado silang nasa loob siya ng banyo. Pagkatapos ay hinalughog ni Ji-won ang lahat ng silid upang hanapin ang sarili niya hanggang sa nahuli siya sa huling silid. Patuloy silang tinawag na masasamang salita si Ji-won, ang pag-iisip pa lang nito ay nakakatakot na kay Ji-won. Maaaring hindi na siya pupunta sa reunion. Sa pagkakataong ito, muling nakita ni Ji-won si Hee-eun. Sa pagtingin pa lang sa kahon ng hikaw, alam na niyang peke ito. Sinabi na rin niya ito nang makita niya itong suot niya 10 taon na ang nakakaraan, noon ay hindi pa niya alam ang masasamang mangyayari kaya naisip niyang bastos ito. Ngunit ngayon ay iba na, iginiit ni Ji-won na hindi niya isusuot iyon. Nag-alok si Hee-eun na ihatid siya pa uwi, ngunit sinabi niya na mayroon siyang date sa kanyang kasintahan ngayon. Kalaunan ay inanyayahan ni Ji-won ang kanyang masamang kasintahan na si Min Hwan sa kanyang bahay, pagkatapos ay dumaan siya sa convenience store para bumili ng karagdagang bote ng alak. Pagkatapos ay nag-text din siya kay So-min na pumunta. Narito, pinaplano ni Ji-won na pagtagpuin ang dalawang masasamang tao ngayong gabi dahil iyon din naman ang gusto nilang dalawa sa huli. Ngunit pagdating niya sa bahay, nagulat siyang nandoon na si Min Hwan at sa parehong oras ay ayaw na ring pumunta ni So-min sa bahay niya. Nag-aalala siya na nasira ang kanyang plano nang biglang lumitaw si Min Hwan sa harap niya. Inakala niyang nagmamadali si Ji-won na tawagan siya para magsaya sila. Agad niyang hinubad ang tuwalya sa kanyang katawan sa harap ni Ji-won na ikinagulat niya. Sa kabutihang palad, may kumatok sa pintuan, mabilis na binuksan ni Ji-won ang pinto, at lumabas na ito ay ang delivery guy. Sa kabila ng sinabi ni Min Hwan na hindi siya nag-order ng pritong manok, patuloy pa rin niyang iginiit na tama ang address. Nang makaalis ang delivery man, agad na isinara ni Ji-won ang pinto. Hinayaan niya ang gagong si Min Hwan na magmakaawa sa labas. Patuloy siyang tinawag ni Min Hwan, ngunit hindi siya sumagot kaya napilitan itong umalis. Sa labas ay galit pa rin si Min Hwan. Lumabas na ang delivery man ay tauhan ni Hee-eun, muli siyang tumulong kay Ji-won sa kanyang paghihirap. Dito, ipinagbigay alam ni En-ho sa kanyang amo na hindi siya papasok sa linggo, mayroon siyang high school reunion noon. Nagulat ang amo nang malaman niyang iniiwasan ni En-ho ang mga ganoong okasyon dahil naroon ang nakasira sa puso niyang first love.
Nalaman din ni Enho ang impormasyon tungkol sa reunion mula kay Hyun. Hindi alam ni Enho kung sino siya, ngunit gusto niyang naroroon si Enho sa araw na iyon. Gusto ring makita ni Enho ang kanyang first love dahil gusto niyang malaman kung bakit siya tinanggihan nito. Kinaumagahan, tiningnan ni Ji-won ang presyo ng stock na binili niya at doble na ito. Sinabi niya sa sarili na kung dumating ang kanyang sweldo, patuloy siyang mamumuhunan dito. Pagkatapos, nagkaroon ng lakad sina Ji-won at ang kanyang kasamang si Jae-on upang kumain at uminom. Sa mga nakaraang araw ay lalong naging malapit sila sa isa't isa. Narito, ikinuwento rin ni Ji-won kay Jae-on na nag-aalangan siyang pumunta sa reunion dahil galit sa kanya ang lahat kahit hindi niya alam ang dahilan. Pinayuhan siya ni Jae-on na pumunta dahil kailangan niyang tanungin ang dahilan kung bakit siya kinamumuhian ng mga ito at kailangan niyang harapin ito sa halip na tumakas. Kasabay nito, may paraan si Jae-on para maging mas tiwala si Ji-won sa sarili niya at pagkatapos ay isinama niya si Ji-won para magpaganda. Mula sa buhok, makeup, hanggang sa mga branded na damit, tila naging ibang tao si Ji-won, hindi na niya makilala ang sarili niya. Nang gabing iyon, pumunta pa si Jae-on sa bahay ni Ji-won para matulog doon. Nang makita si Ji-won na mahimbing na natutulog, pinasalamatan siya ni Yoo Ji-hyuk sa lahat ng nangyari ngayong araw. Kinabukasan, si Ji-won ay nakasuot ng mamahaling tatak na amoy pera, at pumasok siya sa silid sa harap ng pagkabigla ng mga dating humamak sa kanya. Hindi rin makapaniwala si Jung Soo-min na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang dating inosenteng kaibigan, at natigilan siya sa karangyaan ni Ji-won. Sa kabilang panig, ang kaibigan na madalas mang-api kay Ji-won ay walang interes. Iniisip niya na ginagaya ni Ji-won ang hikaw ni Jung Soo-min, ngunit napansin ng iba na talagang magkaiba ang mga ito. Mas maganda ang kay Ji-won kaysa sa kay Jung Soo-min dahil dito, napahiya si Jung Soo-min. Pagbibigay niya ng peke kay Ji-won ay para itaas ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na si Ji-won ay magsuot ng tunay na bagay ngayon. Bago iyon, napansin na ni Jeon na ang hikaw na ibinigay ni Jung Soo-min ay peke. Alam niyang ang suot ni Jung Soo-min ay kopya lamang, kaya ipinahiram ni Jeon kay Ji-won ang tunay na hikaw na ito. Nang makita niya ang lahat na pinagtatawanan siya, galit na tinanggal ni Jung Soo-min ang peke niyang hikaw. Pagkatapos, pumasok si Ji-won sa banyo, tulad ng nangyari sa nakaraan, dito niya ipapakita sa kanila na hindi na siya madaling apihin tulad ng dati. Sa labas, ang tatlo ay nagsitsismisan tungkol kay Ji-won, hindi na niya hahayaan na hanapin pa nila siya. Sa halip, sinipa niya ang pinto at nagbigay ng matalim na tingin sa kanila. Ang pagiging agresibo ni Ji-won ay nagpatindig balahibo sa kanilang tatlo. Iniisip pa rin nila na ginagaya ni Ji-won si Jung Soo-min dahil sa suot niyang magkaparehong hikaw. Dito, kinuha niya ang hikaw na ibinigay sa kanya ni Jung Soo-min at sa pagtingin dito, alam nilang peke ito. Pagkatapos, inakala ng tatlo na si Ji-won ang kumuha sa kasintahan ni Jung Soo-min at nakakatawa ang ideyang ito sa kanya. Inakala rin nila na dahil sa pagpapakilala ni Jung Soo-min kaya nakapasok si Ji-won sa malaking kumpanya, kaya inilabas niya ang kanyang business card. Maliwanag na isa siyang assistant ng direktor. Nakapagtrabaho na siya ng 7 taon habang si Jung Soo-min ay isang contract employee lang, at si Ji-won mismo ang nagrekomenda sa kanya para makapasok sa trabaho. Tinawagan ni Ji-won ang lalaking iyon para ipakita sa kanila na siya ang kanyang kasintahan. Sapat na ang lahat ng ito para makalabas siya ng buong tapang, ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng grupo. Gusto nilang magtanong tungkol sa kung paano sinira ni Ji-won ang relasyon ni Jung Soo-min at Enho. Ngunit malinaw na imbento lang iyon ni Jung Soo-min, walang relasyon si Jung Soo-min at Enho. Ngunit nagsinungaling siya na sila ay nagde-date noong sila ay nasa paaralan pa, at pagkatapos ay inakusahan si Ji-won na naging hadlang. Nang marinig ito, wala nang magawa si Ji-won sa bibig ni Jung Soo-min at gusto ng lahat na humingi ng tawad si Ji-won para dito. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang chef na si Enho at pinatunayan niya na hindi pa sila nagde-date ni Jung Soo-min. Binati rin ni Enho si Ji-won dahil matagal na silang hindi nagkita. At nagulat siya nang malaman na nagustuhan siya ni Ji-won. Ngunit ang gusto ni Enho itanong ay kung bakit siya tinanggihan noon at si Ji-won ay nahihiya at walang sinabi kundi umalis kaagad. Pagkatapos ay hinabol din ni Enho si Ji-won at dito ay nahihiya pa rin siya kaya sinabi niya na hindi niya kailanman nagustuhan si Enho kundi nagkaroon lamang ng kaunting crush. Ngunit iginiit ni Enho na gusto niya talaga si Ji-won at mula sa malayo ay nasaksihan ni Hyun ang lahat kaya tinawagan niya ito. Gusto ni Hyun na makipagkita sa kanya sa Winton Hotel para pag-usapan ang tungkol sa trabaho at medyo naguluhan siya kaya nag-set ng appointment pagkatapos ng 30 minuto. Dahil alam niyang may kailangan si Ji-won at hindi sila pwedeng mag-usap ng matagal, kaya kinuha ni Enho ang numero ng telepono niya. Sa kabilang banda, matapos maipaliwanag ang lahat, wala nang nakikinig kay Jung Soo-min. Ang pagmumura kay Ji-won sa buong high school ay dahil din sa mga kwentong inimbento ni Jung Soo-min. At ngayon ay kakaharapin niya ang mga masasamang bagay na naranasan ni Ji-won. Kinagabihan pag-uwi niya, nakatanggap si Ji-won ng tawag mula kay Enho at naramdaman niyang nalito siya sa pakikipag-usap dito.
Dito, muling binanggit ni Enho ang kwento ng pagtanggi niya sa kanya noong araw, at hawak pa rin niya ang liham na ipinadala niya. Nagulat si Jiwon nang marinig ito dahil malinaw na wala siyang ipinadalang liham sa kanya. Sinabi ni Enho na nagpuyat siya buong gabi para isulat ang liham na nagpapahayag ng kanyang damdamin, ngunit tinanggihan lang siya. Nakakatawa ang pakinggan ito, kaya gusto ni Jiwon na makipagkita kay Enho at basahin ang liham. Kinabukasan, si Jiwon ay dumating sa opisina na may parehong eleganteng aura, at pumasok siya sa harap ng pagkamangha ng lahat. Gayon din ang bastos na si Min Hwan, hindi niya makilala na ito ang kanyang kasintahan. Sinubukan ni Min Hwan na maging mas malapit, ngunit si Jiwon ay palaging nagpapanatili ng distansya, at palagi siyang nagpapanatili ng isang peking ngiti kapag kaharap siya. Kahit si Manager Hyun ay nagulat sa kagandahan ni Jiwon, at nalito siya kaya hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Pagkatapos nito ay pinayuhan niya si Jiwon na huwag isuot ang ganitong kasuotan sa kumpanya dahil hindi ito angkop sa kanya, ngunit sinabi ng lahat na napakaganda ni Jiwon sa suot na iyon. Dahil sa sobrang pagkalito, sinabi ni Hyun na marahil ay dahil hindi pa niya nakita si Jiwon na walang salamin, ngunit malinaw na nakita na niya si Jiwon na ganito kagabi. Pagkatapos ng break, inanyayahan ni Min Hwan si Jiwon na magkape, at buong araw ay interesado siyang makita ang bagong hitsura ng kanyang kasintahan. Iniisip ni Min Hwan na gusto ni Manager Hyun si Jiwon, ngunit itinanggi niya ito. Habang hahalikan sana ni Min Hwan si Jiwon, tinapon niya ang tasa ng kape sa kanya at nagkunwari na nagulat. Pagkatapos nito, kusang lumapit si Jung Soo-min kay Jiwon at gusto niyang humingi ng tawad kay Jiwon sa mga nangyari. Nagkunwari si Jung Soo-min na hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang sinabi ng dating grupo ng mga kaibigan, ngunit paano maniniwala si Jiwon sa sinabi niya. Dito inihayag ni Jiwon na makikipagkita siya kay Enho para linawin ang lahat. Kasabay nito, hindi niya palalampasin ang bagay na ito, at pagkatapos ay nagbigay sila ng pilit na ngiti sa isa't isa. Pagkatapos ng trabaho, gustong kausapin ni Hyun si Jiwon, at nagtataka pa rin siya tungkol sa bagong damit nito. Inakala ni Hyun na nagbihis si Jiwon ng ganoon dahil sa sinabi ng isang tao, dahil siya mismo ay nagsusuot na rin ng contact lens ayon sa sinabi nito. Ngunit kaagad itong itinanggi ni Jiwon, at sinabi niyang sa ganitong paraan ng pananamit ay ibang-iba na ang pagtrato sa kanya ng mga tao at hindi na siya husgahan. Mula ngayon, hindi na si Jiwon ang magpapakatanga sa mga bagay na tungkol sa forma, kundi gagawin na niya ang lahat para sa sarili niya. Habang naghihintay ng bus, si Jiwon ay nag-iisip tungkol kay Hyun at napangiti. Sa sandaling iyon, nakita niya si Hyun at John na naglalambingan. Labis na nagpasalamat si John kay Hyun dahil binilhan siya ng kung anong regalo. Pag-uwi niya, patuloy na lumalabas ang mga imahe na iyon sa isip ni Jiwon. Nagtaka siya kung nagde-date ba ang dalawa at naniwala siyang totoo iyon. Sa kabilang banda, pagkatapos maligo ni Hyun, biglang lumabas ang totoo na hugis puso sa kanyang dibdib. Kamukhang kamukha ito ng hugis pusong ginuguhit ng ama ni Jiwon sa pera. Lumalabas na ang kanyang kaso ay katulad ng sa kanya. Iyon ay bumalik sa nakaraan matapos siyang pumanaw. Noong araw na iyon, naroroon din si Hyun sa libing ni Jiwon, matagal na siyang lihim na umiibig dito. Naroroon din ang pulisya para arestuhin ang bastos na si Min Hwan at ang kanyang kabit na si Jung Soo-min dahil sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Jiwon. Pareho silang patuloy na sumisigaw at sinabing aksidente lang iyon at nasaksihan ni Hyun ang lahat noon. Narinig din niya ang grupo ng mga kaibigan na madalas mang-api kay Jiwon na nag-uusap tungkol sa pagtataksil ni Jung Soo-min at Min Hwan, at sa parehong oras ay dumating din si Enho para bumisita. Iyan ang dahilan kung bakit lubos na alam ni Hyun ang kwento ni Jiwon, at labis siyang nagalit sa mga taong nanakit sa kanya. Sa daan pabalik, biglang na-aksidente si Hyun at hindi niya ito nakaligtasan. Katulad ni Jiwon, bigla siyang nabuhay muli at bumalik sa 10 taon na ang nakakaraan, ngunit may isang bagay na hindi alam ni Hyun na bumalik din si Jiwon sa nakaraan tulad niya. Ngunit ang pagkakakilala ni Hyun kay Jiwon ay nagsimula 8 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama ay labis siyang nawala ng pag-asa. Lasing na lasing si Jiwon noon, at natatakot na guluhin siya ng ibang kabataan, kaya kusang lumapit si Hyun para makipag-usap. Pagkatapos, pumunta sila sa isang parke malapit doon para mag-usap, at dito ay sinabi ni Jiwon ang lahat ng kanyang problema kay Hyun. Nasa ganoong kalagayan siya dahil kakamatay lang ng kanyang ama, at kakahiwalay lang nila ng kanyang kasintahan, at wala na siyang kamag-anak ngayon. Ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tao sa oras na iyon ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Jung Soo-min, ngunit tuwing nahihirapan siya ay hindi niya ito makontak. Madalas pang ang nakikita ni Jiwon ang kanyang kasintahan na nakangiti at nakikipagbiruan kay Jung Soo-min, ngunit hindi siya nagagalit dahil ito ang tanging kaibigan niya sa oras na iyon. Isinalaysay din ni Hyun kay Jiwon ang kanyang mga problema, nawalan siya ng ina noong bata pa siya.
Pagkatapos ay kailangan niyang manirahan, kasama ang kanyang madrasta, at kahit na napakabait nito, ay nakaramdam pa rin siya ng kakaiba, at inakala niya na siya rin ay isang bigo tulad ni Ji-won. Ngunit hindi pa nagtatagal ay namatay din ang kanyang ama, masasabing iisang kapalaran ang dalawang ito, ngunit magkaiba ang kanilang kalagayan. Nagpatuloy lang sila hanggang sa hindi nila namalayan na nakatulog na pala sila, hanggang sa magsimulang lumiwanag ang kalangitan. Ang unang nakita ni Hyeon ay ang mukha ni Ji-won, ngunit nang idilat niya pa ang kanyang mga mata, ay umalis na si Ji-won nang walang paalam. Kinabukasan, nakita muli ni Hyeon si Ji-won sa paaralan, nakaupo siya at nakikipag-usap sa isang pusa. Inakusahan ni Ji-won ang lalaki noong nakaraang gabi, na sinabing may ginawa sa kanya si Hyeon noong siya ay lasing. At sa mga sumunod na araw, palaging nakikita ni Hyeon si Ji-won na nakaupo at nakikipag-usap sa pusang iyon. Ito ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw. Mula sa mainit na tag-araw hanggang sa malamig na taglamig, nang makita ni Hyeon na walang tirahan ang pusa ay nagtayo siya ng isang bahay kahoy para dito. Nagulat si Ji-won nang makita ang bahay na ito, ngunit hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Halos maaksidente pa nga ang pusa kung hindi dahil kay Hyeon, dahil alam niyang ito ang tanging kaibigan ni Ji-won sa oras na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, nakahanap din si Ji-won ng trabaho sa kasalukuyan niyang kumpanya, nagkataon na ito ang kumpanya ng lolo ni Hyeon. Kaagad niyang nakilala si Ji-won, ngunit tila hindi niya alam kung sino siya. Sa mga sumunod na araw, palaging nasaksihan ni Hyeon si Ji-won at Min-hwan na magkasama, at palagi siyang nakakaramdam ng pagsisisi. Kung ipinahayag niya ang kanyang damdamin kay Ji-won ng mas maaga, marahil ay iba na ang lahat. Balik sa kasalukuyan, si Hyeon ay pumasok sa trabaho ngayon na may ganap na naiibang anyo, pumasok siya ng buong porma sa harap ng pagkamangha ng lahat. Masaya si Ji-won tungkol doon dahil nagbago na siya, at nang makita siyang nakangiti, nagselo si Min-hwan. Ngunit sinabi ni Ji-won na may kasintahan na si Hyeon, at bilang tugon ay sinabi ni Min-hwan na lahat ng lalaki sa mundong ito ay sinungaling. Tila nagsasalita siya tungkol sa kanyang sarili, na nagpatawa kay Ji-won, ngunit nanatili siyang kalmado. Pagkatapos nito, kusang nilapitan ni Hyeon si Ji-won para iayain siyang maghapunan, ngunit sa kasamaang palad ay may kausap na siya ngayong gabi. Nang gabing iyon, dumating si Ji-won sa restaurant ni En-ho, kung saan gusto niyang basahin muli ang liham na binanggit niya noong isang araw. Sa loob nito ay mga mapanira na salita para kay En-ho, at nagulat si Ji-won dahil hindi niya kailanman isinulat ang mga ito, ngunit ito nga ang kanyang sulat kamay. Ang naiisip ni Ji-won ngayon ay baka peke ni Jung Soo-min ang kanyang sulat kamay, at sa labas ay sinabi niya kay En-ho na mayroon na siyang kasintahan. Tinatanong niya kung iyon ba ang lalaking matangkad na nakasalamin na may sungay ang frame, mukha siyang elegante at nakasuot din ng magandang relo. Kaagad namang napagtanto ni Ji-won na ang taong inilalarawan ni En-ho ay si Manager Hyeon, at sinabi rin ni En-ho na siya mismo ang nagbalita sa kanya tungkol sa class reunion. Nagulat si Ji-won nang marinig ito dahil hindi naman sila magkakilala. Sa daan pabalik, nakita ni Ji-won ang bastos na si Min-hwan, at pinaghihinalaan niya si Ji-won na nakipag-date sa kung sino ngayong araw. Nagalit si Min-hwan nang makita ang pulang labi at rosas na pisngi nito, at bumulong siya na tulad ng ina ay ganoon din ang anak. Plano pa sanang saktan ni Min-hwan si Ji-won, buti na lang at dumating si Hyeon sa tamang oras. Kaagad niyang tinuruan ng leksyon ang bastos na iyon. Ang pag-iisip na pinatay ni Min-hwan si Ji-won noon ay lalong nagpagalit kay Hyeon, at balak na sana niyang ipadala si Min-hwan sa piling ng kanyang mga ninuno, ngunit dahil naroroon si Ji-won ay hindi na niya ito ginawa. Pagkatapos nito ay nagulantang si Min-hwan, kaya dali-dali siyang tumakas, habang si Hyeon ay nanatiling malamig ang mukha. Dito ay nagtataka si Ji-won kung bakit palagi siyang nag-aalala sa kanya, at sinabi ni Hyeon na hindi siya magiging masaya kung mananatili siya sa tabi ni Min-hwan. Hindi niya alam na bumalik din si Ji-won sa nakaraan tulad niya, kaya palagi siyang naghahanap ng paraan para mabago niya ang kanyang kapalaran, at hindi rin alam ni Ji-won ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Hyeon. Sinabi niya na ang pag-ugali nito ay nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable, alam niyang may gusto ito sa kanya. Ngunit ayaw ni Ji-won na maging ikatlong partido na sisira sa relasyon ng iba, dahil si Jeon ay isang napakahalagang kasamahan para sa kanya. Nang marinig ito, doon lang lubos na naintindihan ni Hyeon ang problema, at kaagad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Jeon. Lumalabas na kapatid niya si Jeon, at hindi sila nagde-date tulad ng palaging iniisip ni Ji-won. Nang malaman ito, labis na napahiya si Ji-won, at paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Hyeon. At tungkol sa pagkagusto niya kay Ji-won ay totoo, at pagkatapos nito ay kusa niya itong inihatid pa uwi. Pagdating niya, lumapit si Hyeon kay Ji-won, at akala niya ay hahalikan siya nito, ngunit hindi, biglang bumagsak si Hyeon kay Ji-won na ikinagulat niya. Dinala si Hyeon sa emergency room, at sa kabutihang palad ay kaagad siyang nagkamalay. Sinabi ng doktor na may problema ang kanyang nervous system, ang dahilan ay madalas siyang nakakaranas ng insomnia at maraming stress.
Nang banggitin ng doktor ang tungkol sa tiyan, kaagad na naalala ni Hyun at gusto niya na magpatingin si Ji-won sa kanyang tiyan ngayon din, ngunit sinabi naman niya na nag-pack-scan na siya noon at walang nakitang problema. At nagulat si Hyun nang marinig ito. Nagtaka siya kung bakit alam na niya ito para magpa-check up. Gayon din si Ji-won, nagtataka siya kung bakit alam nito na hindi maganda ang kanyang tiyan. Sinabi ni Hyun na dahil madalas niya itong nakikitang umiinom ng gamot sa opisina. Samantala, nakita ni Min Hwan si Jung Soo-min sa kalsada, hindi niya napigilan ang kanyang pagkabighani dito kaya sinubukan niyang halikan. Ngunit ayaw ni Jung Soo-min, ayaw niyang saktan si Ji-won, ngunit ang lahat ng sinabi niya ay puro kaplastikan. Sa harap ay ganoon, ngunit sa puso ay gusto niya laging agawin ni Min Hwan ang kanyang katawan. Kahit na alam niyang mabuting tao si Hyun, sa ngayon ay hindi pa rin makapagtiwala si Ji-won sa sinuman, hindi pa siya sapat ang tiwala sa sarili para muling magsimula sa sinuman. Nais ni Hyun na pag-isipan itong mabuti ni Ji-won dahil makakatulong ito upang mabago ang kanyang kapalaran. Bagamat mahirap patunayan sa kanya na totoo ito, patuloy niyang iginigiit na siya ay isang mabuting tao. Kinabukasan pagdating sa opisina, si Min Hwan ay palaging nainis sa harap ni Ji-won at si Jung Soo-min na nakaupo sa tabi niya ay alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos nito, hinanap ni Hyun ang bastos na si Jung Soo-min at naglabas siya ng bagong patakaran, iyon ay ipinagbabawal ang pakikipag-date sa loob ng kumpanya. Inakala ni Hyun na makakaapekto ito sa pangkalahatang trabaho, tulad ng pag-ugali ni Jung Soo-min ngayon. Hindi lang iyon, pinayuhan din ni Hyun si Min Hwan na hiwalayan si Ji-won. Nasa kamay niya ang ebidensya na gumawa ng masama sina Min Hwan at Jung Soo-min kagabi, at hindi siya nag-atubiling sabihin ang kanyang damdamin para kay Ji-won. Kasabay nito, binalaan ni Hyun si Min Hwan na huwag itong saktan, at sinaktan pa niya ito para parusahan ang bastos. Ang pagtanggi ni Ji-won na makipaghiwalay kay Min Hwan, o ang ayaw niyang talikuran ang kanyang kaibigan na si Jung Soo-min ay may dahilan. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghihiganti sa dalawang taong iyon, gusto niyang magkasama sila, at pagkatapos ay kailangan nilang harapin ang parehong kapalaran na naranasan niya. Nang gabing iyon, dinala ni Hyun si Ji-won sa Martial Arts Center, at gusto niyang matuto si Ji-won nito para ipagtanggol ang kanyang sarili, kung sakaling saktan siya ng bastos na si Min Hwan. Pagkatapos ng masusing pag-ensayo, sa wakas ay nagtagumpay si Ji-won, napabagsak niya si Hyun sa kanyang tuwa. Ang sandali na silang dalawa ay nakahiga sa sahig ay nagpaalala sa kanya ng ilang alaala, ngunit hindi pa rin niya makilala na ang lalaking iyon ay si Hyun. Pagkatapos, isang araw habang si Ji-won ay nakikinig ng musika sa rooftop, dumating din si Hyun, at ang biglaan niyang pagdating ay ikinagulat niya, kaya nahulog ang kanyang telepono. Nagkataon na ang kantang pinakikinggan niya ay ang paborito rin itong kanta, at ganoon lang silang dalawa na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga paboritong kanta. Ngunit ang kakaiba ay pareho silang nagbanggit ng mga kanta mula sa hinaharap. Nang mga panahong iyon ay hindi pa naiisip ng manunulat ang mga iyon. Nagulat ang dalawa nang marinig ito, muling inayos ni Ji-won ang lahat ng pangyayari tungkol kay Hyun. Dito niya lang nalaman na muling nabuhay din si Hyun sa nakaraan tulad niya, at mula noon ay sinimulan na nilang ibunyag ang lahat sa isa't isa. Babaguhin ni Ji-won ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpapasa nito sa ibang tao, at ang napili ay ang bastos na si Jung Soo-min, gagawin niya ang lahat para mapalapit siya sa taksil na si Min Hwan. Ibinunyag din ni Hyun kay Ji-won na dumalo siya sa libing nito, at doon ay nalaman niya ang lahat tungkol sa kanya. Siya rin ang naglibing sa labi ni Ji-won. Habang papauwi si Hyun na nasasaktan, bigla siyang kinabahan sa sasakyan. Kaya si Hyun ay sumakay ng isang taxi na itinadhana para sa kanya, na si Min Hwan, ang mabait na driver. Dito niya ibinahagi ang lahat kay Min Hwan, na pinagsisisihan niya na hindi niya ipinahayag ang kanyang damdamin kay Min Hwan ng mas maaga. Kung ganoon, hindi magiging ganoon kalupit ang kapalaran niya, at kung mababalik lang ang oras, gagawin niya iyon. Protektahan siya at samantalahin ang pagkakataong napalampas niya. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Hyun, tinulungan siya ng driver na matupad ang kanyang hiling. Ilang araw pagkatapos noon, biglang naaksidente si Hyun at kinuha nito ang kanyang buhay. Para bang lahat ng pagdurusa ni Min Hwan ay siya lamang ang nagtaguyod, ang sugat sa kanyang kamay ay isang halimbawa na biglang lumipat mula sa kamay ni Ji-won patungo sa kanya. Malapit nang harapin ni Hyun ang kamatayan, iyon ang kanyang kapalaran sa pangako na protektahan si Ji-won. Sa nakalipas na mga araw, palaging inoobserbahan ni Hyun ang bawat kilos ni En-ho. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tao si En-ho, kung mabait ba o hindi. Saka pa lamang makakatiyak si Hyun na ipagkakatiwala si Ji-won kay En-ho, alam niya na hindi siya makakasama ni Ji-won habang buhay. Nang araw na iyon, nagdaos ng workshop ang kumpanya sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Maglalaro ang lahat ng empleyado ng treasure hunt at tatanggalin ang kanilang name tag para piliin ang kanilang tutulugan. Dito naaalala ni Min Hwan ang mga nakaraang kaganapan, kung saan nakuha niya ang bandila bilang 4 at nakatanggap ng sleeping tent. Samantala, nakuha naman ni Min Hwan ang bilang 5 at nakatanggap lamang ng sleeping bag, dahil sa sobrang lamig ay humingi siya ng pahintulot na makatulog kasama si Min Hwan.
Si Somin naman ang nanalo noon at nakatanggap ng komportableng sleeping car. Ngayon, ayaw nang maulit ni Min Hwan iyon, gusto niyang siya ang manalo, itulak si Somin sa kanyang sitwasyon noon. Sa paghahanap ng kayamanan, nakasalubong ni Min Hwan si Hyun, alam niyang nasa ilalim ng ilog ang bandila bilang isa, ngunit ayaw niyang kunin ito ni Hyun para sa kanya. Dito niya sana ay huwag nang gumawa ng anuman si Hyun para sa kanya. Gustong gawin ni Ji-won ito sa sarili niya, pati na rin ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Agad na ipinakita ni Hyun ang totoo ng puso sa kanyang dibdib, nakahawig ng puso na madalas iguhit ng kanyang ama sa pera. Ang kanyang ama ang nagdala sa kanya rito, at tutuparin niya ang misyon na protektahan si Ji-won tulad ng nais ng kanyang ama. Umaasa si Hyun na ituring siya ni Ji-won na parang baon ng kanyang ama, na kunin at gamitin sa tuwing gusto niya. Ngunit ayaw niyang sayangin ito, gusto lang niyang makausap si Hyun at sapat na iyon. Sa kabilang banda, gumagawa ng paraan si Somin para makuha ang bandila bilang isa, sinaktan niya ang kanyang sarili at humingi ng tulong kay Min Hwan. Inilapan ni Somin ang sarili niyang sugat na ikinagalak ni Min Hwan. Inutusan niya si Min Hwan na lumangway sa ilog para kunin ang bandila, at sa sitwasyong iyon, paano siya makakatanggi. Samantala, si Ji-won ay mag-isang lumusong sa ilog ng walang tulong, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ay nadulas siya. Sa kabutihang palad, dumating si Hyun sa tamang oras, hinila siya at pinagalitan, nagpakita siya ng galit dahil patuloy na pinipilit ni Ji-won na lumusong muli. Dito sinabi ni Ji-won na hindi na siya tulad ng dati, si Ji-won noon ay isang duwag at bigo, ayaw niyang mamuhay na tulad niya, gusto niyang makuha ang lahat sa kanyang sarili. Ngunit hindi siya pinayagan ni Hyun na gawin iyon ng mag-isa, nais niyang maging matibay na lupa para sa barkong tulad niya na makadaong ng payapa. Ilang sandali, nang dumating ang walang pusong mag-asawa sa ilog ay wala na ang bandila, dahil nauna na si Ji-won sa kanila. Samantala, gumagawa ng paraan si Ji-won para itago ang bandila bilang isa, ngunit ito ay natuklasan ni Somin agad siyang sumugod upang punitin ang name tag ngunit hindi nagpatalo si Ji-won, hinila niya ang buhok ni Somin bilang ganti, at nagkunwari si Ji-won na aksidente lang iyon. Pagkatapos nito, buong pagmamalaki na umalis si Ji-won, iniiwan si Somin na nakahandusay doon. Muli, hinanap niya si Ji-won para manggulo, binuhusan pa niya ng tubig si Ji-won para hamunin. Ayaw nang magparaya ni Ji-won, hindi na niya gusto ang dating kaibigan. Ngunit simula pa lamang iyon, may mga mas masahol pa na gagawin si Ji-won para sa masamang babaeng iyon. Sinabi ni Ji-won na magpapakasal siya kay Min Hwan at magsisimula ng bagong pamilya. Sinabi niya iyon para inisin lamang si Somin para makaganti kay Ji-won. Sinubukan ni Somin na akitin si Min Hwan. Ngunit hindi niya alam na iyon ay isang patibong na ginawa ni Ji-won. Nang maglaon, si Min Hwan ay nagpunta sa tolda ni Somin. Sa gitna ng pang-akit ni Somin, paano siya makakatanggi? Naghalikan silang dalawa ng may matinding pagmamahal. Kinain nila ang isa't isa na parang dalawang uhaw na hayop. Mula pa sa saigon ay naririnig ang tunog ng kanilang mga labi na nagtatama. Lahat ng iyon ay nasaksihan ni Ji-won. Umiyak siya hindi dahil sa selos, kundi dahil sa puot sa lahat ng ginawa ng dalawa sa kanya. Ayaw ni Hyun na makita ni Ji-won ang eksenang iyon, kaya agad niyang hinila si Ji-won palayo. Nakita niyang mahina si Ji-won, kaya pinayuhan niya itong isipin iyon bilang isang laban sa ring. Kailangan niyang tingnan ang kanyang mga sugat at ang kanyang kalaban. Naniniwala si Hyun na si Ji-won ang mananalo sa laban na ito. Matapos kumalma, isiniwalat ni Ji-won ang lahat ng kanyang damdamin. Nagpasalamat siya kay Hyun dahil palagi itong nasa tabi niya sa lahat ng panahon. Pareho rin ang nararamdaman ni Hyun, ang kanyang buhay ay parang isang nobelang nakasulat na, magiging napakawalang saysay nito kung wala si Ji-won. Masaya siyang nakabalik na, masaya siyang nakakausap na muli si Ji-won. Kinaumagahan, muling pinuna ni Min Hwan si Ji-won dahil mahimbing itong natulog sa sasakyan, habang iniwan ang kanyang kasintahan na natutulog sa sleeping bag bilang tugon. Sinabi ni Ji-won na nag-alala siya ng sobra kay Min Hwan kagabi. Dinala niya ang kanyang repair kit, ngunit hindi niya ito nakita doon. Nang marinig ito, nalito si Min Hwan at sinabing marahil ay nasa banyo siya noon. Ngunit bawat galaw ni Min Hwan ay hawak ni Ji-won sa kanyang palad. Sa kabilang banda, tinanong ni Secretary Jeon si Somin kung nasaan ito kahapon at hindi nakita. Sinabi ni Somin na dahil sa sobrang kalasingan ay doon na siya natulog sa kabilang burol. Ngunit malinaw na si Somin at Min Hwan ay nagsasaya kahapon. Sinabi pa nga ni Min Hwan kay Somin na panatilihing lihim ito kay Ji-won. Bagamat nakipagtalik na siya sa kanyang kalaguyo, ayaw pa rin niyang makipaghiwalay kay Ji-won. Nang marinig ito ay napailing si Somin sa pagkadismaya. Sumakay ang buong grupo sa bus para umuwi. Dito naramdaman ni Ji-won na mayroong mali. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nakipaghiwalay sa kanya si Min Hwan. Naniniwala si Ji-won na hindi pa ito ang pangunahing sandali upang baguhin ang kanyang kapalaran. Dapat may isa pang sandali upang mabago ang lahat. Kinabukasan, nagpadala si Somin kay Ji-won ng isang liham. Sa loob nito ay taos pusong paghingi ng tawad sa kanyang matalik na kaibigan.
Palaging itinuturing ni So-min si Ji-won na isang mahalagang bahagi niya, kaya ayaw niyang matapos ang pagkakaibigan na ito sa ganoong paraan. Hinihingi niya ang kapatawaran ni Ji-won dahil sa hindi niya pagkakaintindi sa nararamdaman ni Ji-won kaya niya nagawa ang mga bagay na nakaapekto sa kanya. Kung hindi pa alam ni Ji-won ang wakas, pinaniwalaan na niya ang sinabi ni So-min, ngunit ngayon ay marahil imposible na. Pagkatapos ng ilang araw, anumang trabaho ay ipinagkakatiwala ni Hee-eun kina So-min at Min-hwan upang magkasama silang pumunta. Ang alindog ni So-min ay nagpapanganga kay Min-hwan. Alam din iyon ni So-min, kaya palagi siyang gumagawa ng mga mapanuksong kilos sa harap ni Min-hwan, at kapag nakikita niya ito ay paulit-ulit itong lumulunok. Agad na nagtungo ang dalawa sa bodega, at habang papunta na sana sila ay biglang may tumawag sa telepono. Nagmadali silang lumabas upang harapin ito dahil may isang customer na nakaranas ng food poisoning mula sa produkto ng kumpanya. Ang pangyayaring ito ay dahil din sa kapabayaan ni So-min kinailangan ni Min-hwan na magbayad ng kompensasyon sa customer at nagpakita si So-min ng pag-aalala para kay Min-hwan tungkol dito. Kinumbinsi naman siya ni Min-hwan na magkakaroon siya ng maraming pera kung maibebenta niya ang stock. Tamang-tama, iniulat ng istasyon ng telebisyon na tumakas ang direktor ng kumpanya kung saan bumili si Min-hwan ng stock. Malamang na alam ni Ji-won ang tungkol sa kasong ito sa nakaraan. Ang balitang ito ay nagpagalit kay So-min, malaki na ang kanyang naipuhunan doon at umutang pa nga siya kung saan-saan para lang makabili ng stock. Agad na hinanap ni Min-hwan si So-min, nagpaalam siya sa kanyang kalaguyo dahil kailangan niyang pakasalan si Ji-won ngayon. Ngunit hindi ordinaryo si So-min, ginamit niya ang kanilang pribadong ugnayan para takutin si Min-hwan na sasabihin niya ito kay Ji-won, ito ang paraan niya para hawakan sa leeg si Min-hwan. Nang gabing iyon, nakipagkita si Min-hwan kay Ji-won. Dito ay ipinahayag niya ang lahat ng kanyang damdamin para kay Ji-won, ngunit alam ni Ji-won na naroroon lamang siya para manghingi ng pera. Pagkatapos, gusto pang pakasalan ni Min-hwan si Ji-won, bagamat hindi matatag ang kanyang sitwasyon ngayon, nangako si Min-hwan na bibigyan niya si Ji-won ng magandang buhay sa hinaharap. Umiti si Ji-won sa mga salitang iyon, nang masukol siya ay gusto niyang pakasalan si Ji-won para pagsamantalahan ang kanyang buong buhay, ngunit hindi siya nagmadaling tumanggi. Pagkatapos, isinaysay ni Ji-won ang lahat kay Hee-eun, habang papunta sa training center ay naramdaman niyang pamilyar ang lugar, noong bata pa siya ay nakakita siya ng pusa doon. Noon ay balak ni Ji-won na ampunin ito. Inalagaan ni Ji-won ang pusa pero takot siyang hindi niya ito mapalaki ng maayos, at isang araw ay bigla na lang itong nawala. Ibinunyag din ni Hee-eun kay Ji-won na ang pusa ay nasa bahay niya ngayon, inuwi ito ni Hee-eun matapos iligtas mula sa aksidente. Nagulat si Ji-won nang marinig ito, at agad siyang pumunta sa bahay ni Hee-eun upang muling makita ang ligaw na pusa. Napakasarap sa pakiramdam pagkatapos ng maraming taon na muli niya itong nakita. Dito alam ng dalawa na hindi susuko si Min-hwan sa pagpapakasal kay Ji-won, ngunit mayroon na siyang sariling plano, dadalo siya sa engagement party ni Min-hwan. Nang araw na iyon ay kaarawan ni Ji-won, lahat ng engranding ito ay inayos ni Hee-eun. Habang nagaganap ito, gusto rin ni Min-hwan na mag-propose kay Ji-won, lumuhod siya at inilabas ang singsing. Masaya namang hinayaan ni Ji-won na isuot ni Min-hwan ito sa kanyang kamay. Inisip ni Min-hwan na siguro ay hindi alam ni Ji-won na pilak lang ito. Samantala, ipinangako ni So-min sa sarili niya na hindi niya hahayaan si Ji-won na maging masaya, ngunit alam ni Ji-won kung ano ang iniisip ng mga ito. Masayang nagpatuloy ang birthday party ni Ji-won sa presensya ng lahat ng miyembro ng grupo mula sa kumpanya. Patuloy siyang nagpakita ng kaligayahan sa tabi ni Min-hwan, ngunit iyon ay bahagi ng plano na binuo nila ni Hee-eun. Pagkatapos noon, lumabas si Ji-won mag-isa para magpahangin, at sumunod din si So-min sa kanya. Dito tinanong niya si Ji-won kung pinatawad na ba siya. Palagi siyang nagpapanggap na kaawa-awa na nagpapaalala kay Ji-won sa mga nakaraan. Hindi mapapatawad ni Ji-won ang mga ginawa ni So-min, agad siyang umalis. Ngunit biglang gustong magpakamatay ni So-min, nagbanta siyang tatalon sa ilog kung patuloy na magmamatigas si Ji-won. Mula sa loob, narinig ni Hee-eun ang sigaw ng tulong kaya agad siyang lumabas. Tumalo na talaga si So-min sa tubig at sinisikap din ni Ji-won na lumusong para iligtas siya. Ngunit iyon ay isang masamang pakana lamang ni So-min, bigla siyang nagising at hinila si Ji-won. Nang dumating si Hee-eun, pareho na silang nakalabas sa tubig. Takot na takot pa rin si Ji-won. Nagtataka ang lahat kung bakit tumalon si So-min sa tubig. Ngunit sinabi ni Ji-won na nadulas lamang ito, marahil ay dahil sa sobrang kalasingan. Agad na bumalik si Min-hwan sa kanyang kwarto para matulog ng maaga. Dito ay nagulat siya nang makita si So-min na nakahiga na at naghihintay sa kanya doon. Muling sinimula ni So-min na akitin ang nag-aapoy na kaluluwa ni Min-hwan at syempre, hindi na siya makawawala sa bitag ng pag-ibig na ito. Sa labas, nagsimula nang sabihin ni Ji-won ang katotohanan kay Hee-eun, hindi nadulas si So-min kundi tumalon siya. Hinila pa ni So-min si Ji-won pababa sa tubig, na parang gusto niyang mamatay kasama si Ji-won. Tila hindi pa rin naiintindihan ni Ji-won ang tunay na pagkatao ni So-min, na ang pagtatapon kay Min-hwan sa kanya ay tila walang epekto.
Mukhang ang gusto ni So-min ay sirain ang kaligayahan ni Ji-won dahil hindi niya kayang makita si Ji-won na masaya sa piling ng iba. Kinabukasan, biglang pumunta si So-min sa bahay ni Ji-won. Binigyan niya si Ji-won ng birthday gift dahil nakalimutan niyang ibigay ito noong nakaraang araw. Sa loob ay isang pares ng pulang mataas na takong. Iyon ang sapatos na suot niya noong araw na namatay si Ji-won. Kasabay nito, gusto ring bigyan ni So-min si Ji-won ng karagdagang regalo sa kasal. Iyon ay bayad sa pag-aaral ng pagluluto at gusto niyang magkasama silang mag-aral ni Ji-won. Ito ang sinabi ng masamang biyenan kay Ji-won noon. Inakala niya na nagsisimula ng magbago si So-min para sa kanya, kaya pumayag siya sa regalo. Ngayon, nag-aalangan si Ji-won. Ang pagbabago ni So-min araw-araw ay nagpapahirap sa kanya na maghiganti. Ngunit kung ito ay pagpapanggap lamang ni So-min, mas magiging masama ang lahat para sa kanya. Nang araw na iyon, magkasama silang pumunta sa klase sa pagluluto. Pagdating pa lang nila ay may isang ale na nakikipag-agawan sa posisyon ni Ji-won. Siya ang ina ni Min Hwan, ang isipin pa lamang iyon ay sapat na para magising ang galit sa puso ni Ji-won. Ngunit hinila agad ni So-min si Ji-won sa ibang lugar upang maiwasan ang mas malaking gulo. Ang pagluluto ni Ji-won ngayon ay napakadali para sa kanya dahil naranasan na niya ang matinding pagsasanay sa kanyang masungit na biyenan. Ang putahe na kanyang inihanda ay nagpanganga sa guro at kay So-min, hindi sila makapaniwala na ang isang bagong estudyante ay ganoon kahusay. Sa kabilang banda, bumisita si Hee-un sa kanyang lolo sa ospital. Alam ng kanyang lolo na gusto niya si Ji-won kaya palagi itong pumipigil. Alam din ng lolo ni Hee-un na ginamit niya ang vilya, yete, at mga paputok para sa kaarawan ni Ji-won. Si Hee-un ang susunod na mamamahala sa kumpanya na iiwan ng kanyang lolo. Ayaw niyang sirain ni Hee-un ang kanyang buhay dahil sa isang babae. Humiling na paumanhin si Hee-un sa kanyang lolo, alam niyang mahal na mahal siya nito, ngunit alam din niya na hindi niya malalagpasan ang kamatayan pagkalipas ng 10 taon. Kinabukasan, inihahanda ng pamilya ni Min Hwan ang lahat para ipakilala ang kanilang manugang. Gusto ng masamang biyenan na sadyang mahuli ng 30 minuto para paghintayin ang manugang. Eksaktong oras na iyon ay dumating si So-min sa bahay ni Min Hwan. Ipinahiwatig niya na si Min Hwan ay kanya pa rin, kahit sino pa ang pakasalan nito. Nagkataon na ang restaurant na ni-reserve ni Min Hwan ay ang lugar kung saan nagtatrabaho si En-ho. Ngunit pagdating ni Min Hwan sa tamang oras ng appointment ay wala siyang nakita. Agad na tinawagan ni Min Hwan si Ji-won, ngunit alam na ni Ji-won ang ugali ng kanyang biyenan. Ang mga magulang ni Min Hwan ay dumating ng 30 minuto ang huli, ngunit wala pa rin si Ji-won. Nang makita niyang kumpleto na ang lahat, ay saka pa lamang pumasok si Ji-won. Eleganteng pumasok si Ji-won sa harap ng pagkamangha ng lahat. Nagkunwari rin siyang nagulat nang muling makita ang masungit na ale na kasama niya sa klase sa pagluluto kahapon. Sa hapunan, patuloy na iniinis ni Ji-won ang ale. Ipinagmalaki pa niya na ang lahat ng branded na gamit na suot niya ay binili ni Min Hwan. Nang marinig iyon ay galit na galit ang ale. Nang ang unang sweldo ng kanyang anak ay bumili lamang sa kanya ng pulang panty, nagkunwari si Ji-won na nagulat at saka binalingan si Min Hwan upang punahin siya tungkol doon. Dito ay agad ding sinabi ng ale na hindi niya talaga gusto si Ji-won. Anya, wala siyang mga magulang para turuan siya ng maayos. Ngunit papayag daw siyang magsama ang dalawa kung handa si Ji-won na matuto simula ngayon at tumango naman si Ji-won ng may peking ngiti. Nagtakda rin siya ng maraming patakaran sa pagiging manugang mula sa pagluluto, pagpapanatiling malinis ng bahay, at pagpapalaki ng mga anak ng maayos. O tulad ng pagluluto ng angkop na pagkain para sa bawat kainan, ang pagkakaroon ng 3 tandang bawas 4 na anak, balak pa niyang dalhin si Ji-won sa doktor upang suriin ang kanyang kakayahang manganak. Bagamat napakaraming trabaho ang ibinigay niya, gusto pa rin niyang magtrabaho si Ji-won para kumita ng pera, at nang marinig niya ito ay nagtaka siya dahil hindi naman siya may 3 ulo at 6 na kamay. Nais ni Ji-won na manatili sa bahay upang magkaroon ng oras na maging mabuting anak at asawa, at kasabay nito ay palakihin ng maayos ang kanyang mga anak. Maya-maya, hindi na rin nakayanan ni Ji-won ang ale nang ilabas nito ang kanyang namayapang ama para insultuhin. Hindi nag-atubili si Ji-won na banggitin ang pagpapawalang bisa ng kasal. Pinayuhan niya ang ale na magising dahil hindi ganoon perpekto ang kanyang anak. Umalis si Ji-won ng galit at agad namang sumunod si Min Hwan upang tanungin ang dahilan. Dito, nagpaalam na siya sa basurang ito at ayaw na niyang makita pa ito muli. Sinubukan ni Min Hwan na pigilan siya, ngunit sinagot siya ni Ji-won ng mga galaw ng martial arts na itinuro ni Hee-un. Madali niya itong napatumba sa harap ng lahat. Pagka-uwi, galit na galit si Min Hwan, habang ang kanyang mga magulang ay pinagalitan siya dahil naglakas loob siyang ipakilala ang isang walang hiyang babae. Pagkatapos, galit na hinanap ni Min Hwan si Ji-won para kausapin, ngunit isang lalaki na mukhang siga ang nagbukas ng pinto. Lumalabas na lumipat na si Ji-won sa isang bagong apartment. Ang planong ito ay binuo niya sa tulong ni Hee-un at Jae-on kinabukasan. Sa pagdating niya sa kumpanya, galit na hinanap ni Min Hwan si Ji-won, ngunit agad siyang sinampal ni Ji-won ng masakit.
Sumusubok sana siyang gumanti ngunit agad siyang pinigilan ni Hyun. Dito, hindi nag-atubili si Ji-won na banggitin na mahal ni Min-hwan ang dalawang tao ng sabay. Kinuha niya ang isang pulang panty upang harapin si Min-hwan, sinabi niyang natagpuan niya ito sa sasakyan nito. Inisip ni Min-hwan na ang panty ay kay So-min na naiwan nang magtalik sila, kaya wala siyang magawa kundi manahimik. Galit na galit si Ji-won kaya tinanggal niya ang singsing at inihagis ito. Ang pangangaliwa ni Min-hwan ay naging usap-usapan sa buong kumpanya, kumalat pa nga ito ng mabilis sa social media. Ibinunyag ni So-min kay Min-hwan na hindi kanya ang panty, gayunpaman ay hindi pa rin ito maitanggi ni Min-hwan. Dahil malinaw na niloloko niya si Ji-won kay So-min, ang buong pag-uusap ay narinig ni Hyun. Pagkatapos nito, binitawan ni Min-hwan ang kanyang nararamdaman para kay So-min sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat maging asawa. Maliban sa kanyang kagandahan, wala na siyang ibang masigit kay Ji-won at sa mismong sandaling iyon, dumating din si Manager Kim. Nagalit siya nang makita si Min-hwan na nakatayo sa tabi ng taong gusto niya. Ang magulong romansa na ito ay dapat gumawa ng gulo sa buong kumpanya. Kalaunan, napansin din ng lahat na ang babaeng kinakasama ni Min-hwan ay si So-min at ang usapan ay, matalik na kaibigan pa pala siya ni Ji-won. Sa ganoong paraan, ang kwento ng isang matalik na kaibigan na nakikiapid sa kasintahan ng kanyang kaibigan ay naging isang napakainit na paksa sa kumpanya at patuloy itong lumikha ng pagkabahala sa mga forum. Dahil sa takot na maapektuhan ang kumpanya, napilitan ang mga nakatataas na ilipat si Min-hwan sa ibang lugar, habang si So-min naman ay tatanggalin sa trabaho simula ngayon dahil isa lang siyang contractual employee. Pag-uwi, si So-min ay labis na nag-alala, paulit-ulit niyang tinatawagan si Ji-won, ngunit hindi ito sumasagot. Ngayon, puno ng balita sa social media ang tungkol sa kanyang affair kina Min-hwan, nanginginig siya sa takot habang binabasa ang mga negatibong komento mula sa mga netizen. Kinabukasan, ang mag-asawang nalason ay pumunta sa kumpanya upang hanapin si Ji-won. Nang makita siya, galit na galit si Mrs. at sinampal siya. Pinaratangan niya si Ji-won sa insidente ng pagkalason sa pagkain. Ngunit lumabas na lahat pala ay gawa-gawa lang ng pesting si So-min. Ginaya niya ang sulat kamay ni Ji-won at nagkunwaring siya ito para mag-post online. Bukod pa rito, itinanggi ni So-min ang affair at sinabing may gusto sa kanya si Min-hwan, ngunit hindi niya sinuklian ang damdamin nito. Dito, sinabi ni Ji-won na hindi niya isinulat ang sulat na iyon, hindi ito ang sulat kamay niya, at alam din niyang may taong may eksaktong kaparehong sulat kamay sa kanya. Walang iba kundi ang babaeng si So-min, lumapit siya sa kanya para kausapin at sa pagkakataong ito, hindi na niya palalampasin pa. Hinila ni Ji-won si So-min sa harap ng mag-asawa, pagkatapos ay kinuha ang telepono nito, at ipinakita sa mag-asawa ang liham na ipinost ni So-min online. Dito ay nakilala din agad ng tiyuhin si So-min, siya at si Min-hwan ang nagbayad ng bayarin sa ospital bilang kabayaran para sa kanya. Humingi ng paumanhin si So-min sa dalawa, sinabi niyang dahil lumalabas na ang lahat, ay kinailangan niyang maghanap ng ibang dahilan. Ngunit kung totoo ang paghingi niya ng paumanhin, ay si So-min at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pagkatapos noon ay bigla niyang ibinunyag kay Ji-won na siya ay buntis. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Min-hwan ang kanyang gulat, hanggang sa napaupo siya. Nang gabing iyon, nagpunta si Min-hwan sa isang bar upang magpakasawa sa pag-inom. Ang kanyang buhay ay tila nawasak na nang makipag-ugnayan siya kay So-min. Sa daan pa uwi, biglang dinukot si Min-hwan ng isang grupo ng mga tao. Dinala nila siya sa isang abandonadong bodega. Ang dalawang lalaking ito ay walang iba kundi mga tauhan ni Hyun. Gusto nilang bigyan sila ni Min-hwan ng malaking halaga ng pera kung gusto niyang mabuhay. Wala siyang alam kung saan kukuha ng pera ngayon, isa lang ang paraan magpakasal, at doon lang siya bibigyan ng bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, pinalaya din si Min-hwan na may pangako na magmamadali siyang pakasalan si So-min pag-uwi. Tinanong ni Min-hwan ang kanyang ina kung bibigyan ba siya ng bahay kung magpapakasal siya ngayon. Iisipin niya iyon kung mabibigyan niya siya ng apo. Bumalik si Min-hwan sa kanyang silid at nandoon na pala si So-min nang hindi niya namamalayan. Dahil alam niyang nagdadalang tao siya, pinalambot niya ang kanyang tono. Humingi siya ng paumanhin sa masasamang salita na sinabi niya rati, ngunit walang pakialam si So-min doon. Ang pinakakinababahala niya ngayon ay hindi siya kinakausap ni Ji-won. Nagalit si So-min dahil sa mga batikos na natatanggap niya, habang si Ji-won naman ay hindi niya kinakampihan, iba na talaga siya kumpara sa kung paano siya trinato dati. Dito, nangako si Min-hwan na gagawin niya iyon para kay Ji-won at gusto niyang pakasalan si So-min at bibigyan siya ng tunay na pamilya. Nang marinig ang salitang pamilya ay natigilan si So-min, tila iyon ang bagay na lagi niyang gustong magkaroon. Kinabukasan, ipinatawag ng lolo ni Hyun si Ji-won sa kanyang bahay. Alam niyang marami siyang pinagdaanan kamakailan. Nang malaman ni Hyun na ipinatawag ng kanyang lolo si Ji-won, nag-alala siya, ngunit hindi naman siya ginulo ng lolo, nagtanong lang siya ng kaunti tungkol sa personal na buhay nito.
Dito, ibinunyag ni Hyeon kay Ji-won na nagmamadali si Min-hwan na pakasalan si So-min. Sinuri na niya ang kalagayan ng pananalapi ni Min-hwan, marami siyang utang, ang tanging paraan para magkaroon ng pera ay ang magpakasal. Pagkatapos noon, dinala ni Hyeon si Ji-won para magbaril, ang pagbaril ay parang buhay niya. Ang bala ay binaril at hindi na ito makakabalik. Ganoon din ang kapalaran niya, hindi na ito mababago. Ngunit ang magagawa ni Hyeon ngayon ay tulungan si Ji-won na baguhin ang kanyang kapalaran, tulungan siyang magkaroon ng masayang buhay na laging niyang hinahangad. Nang gabing iyon, niyaya ni Eun-ho si Ji-won na mag-date, alam niyang matagal na siyang may gusto sa kanya, at masaya rin siyang makita muli ang kanyang unang pag-ibig. Naramdaman ni Ji-won na mabuting tao si Eun-ho, ngunit gusto niyang maging mabuting kaibigan niya, sa halip na pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos nito, nagpunta si Ji-won sa bahay ni Hyeon, at doon, hindi siya nag-atubiling ibunyag na katatapos lang niya makipag-date kay Eun-ho. Sinabi niyang gusto siya nito, at alam na alam iyon ni Hyeon dahil matagal na siyang nandoon. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit niya tinanggihan si Eun-ho gayong napakabuti nitong tao. Dahil kapag kasama niya si Eun-ho, laging iniisip ni Ji-won ang ibang tao. Iyon ay isang taong siya lamang ang nakakakilala at tunay na nakakaintindi sa kanya. Emosyonal na hinalikan ni Ji-won si Hyeon ng matamis, pagkatapos ay aalis na sana siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Hyeon na gawin iyon. Ginantihan niya ito ng nag-aalab na halik, ang paligid ay biglang naging kakaibang tahimik, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga labi na nagtatama. Ngunit pagkatapos ay biglang huminto si Hyeon, sinabi niyang hindi siya ang tamang tao para kay Ji-won. Gusto niyang makita siyang masaya, at kung sasamahan niya siya, pagsisisihan niya ito. Pagkatapos noon, hinila ni Hyeon si Ji-won palabas at mahigpit na isinara ang pinto. Kinabukasan nang dumating si Ji-won sa opisina, hindi niya nakita si Hyeon, ayon kay Manager Kang, nag-leave siya dahil sa sipon. Nang gabing iyon, nagluto si Ji-won ng lugaw at dinala kay Hyeon, tumayo siya sa labas at pinindot ang doorbell, ngunit walang sumasagot. Naramdaman niyang may masama nang marinig niya ang pusa na patuloy na umiiyak, nagpa siya siyang buksan ang pinto, dahil dati na niyang ibinigay ang password sa kanya. Sa loob, nakahiga si Hyeon na walang kibo sa sahig, napansin niyang napakataas ng kanyang lagnat kaya binalak ni Ji-won na dalhin siya sa ospital. Ngunit sinabi ni Hyeon na maayos lang siya, dumaan na rin ang doktor at nakainom na siya ng gamot. Dito, binanggit ni Hyeon ang kwento na sinabi ni Ji-won noon na lagi siyang may pakiramdam na nakasakay siya sa isang lumulutang na bangka. Sinasabi niya sa sarili na hindi siya kayang maging matatag na lupa para kay Ji-won. Gusto niyang makita si Ji-won na masaya dahil mabait siyang tao. Nang marinig ito, napagtanto agad ni Ji-won na si Hyeon ang lalaking nakahiga sa damuhan noon at paulit-ulit namang sinasabi ni Hyeon na, lagi kang nasa puso ko. Kinabukasan pagkagising, nakita ni Hyeon si Ji-won na nakahiga sa tabi niya. Akala niya panaginip lang ang nangyari kahapon, ngunit totoo pala. Humingi ng paumanhin si Ji-won dahil hindi niya ito nakilala ng mas maaga. Kasabay nito, gusto pa rin niyang maging matatag na pundasyon niya. Gusto niyang magmahalan sila at pagsisihan ang lahat ng magkasama at naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Ipinakilala ni Min-hwan si So-min sa kanyang ina upang paghandaan ang kasal, at doon, nagsinungaling siya sa lahat ng bagay tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sinabi niyang nagtapos siya sa isang prestihiyosong universidad, at ang kanyang pamilya ay mayaman. Sa tabi niya, nahihiya si Min-hwan sa mga sinabi ni So-min, at syempre, hindi kayang tanggihan ng kanyang ina ang kanyang magiging manugang. Kinabukasan din, dinala agad ng ina ni Min-hwan ang dalawa upang tingnan ang isang bahay bilang regalo sa kasal, ngunit ito ay isang apartment lamang na inupahan niya para sa dalawa. Nagalit si Min-hwan nang malaman ito dahil nangako ang kanyang ina na bibigyan siya ng sariling bahay. Bukod pa rito, ayaw niyang mag-honeymoon ang dalawa sa ibang bansa dahil sa pag-aakalang makakaapekto sa sanggol ang pagbubuntis ni So-min, ngunit sa totoo lang, kuripot lang talaga siya. Ang damit pang kasal at makeup ay pinili din niya at walang size si So-min sa bagay na ito. Nang araw na iyon, biglang nakatanggap ang mga empleyado sa kumpanya ng email ng anunsyo ng kasal ni Min-hwan. Nagulat siya dahil gusto niyang ilihim ang kasal at ibinunyag lang niya ito sa direktor. Agad na tumakbo si Min-hwan upang kausapin ang direktor tungkol sa email na ito. Kinilala ng direktor na siya ang naglabas ng anunsyo. Dahil ito ay patakaran ng kumpanya kapag may empleyadong nag-aanunsyo ng kasal, at pagkatapos ay kailangan ng kumpanya na maghanda ng pera para sa kasal. Bukod pa rito, ang grupo ng mga kasamahan ni Min-hwan ay magkakaroon ng isang araw na pahinga upang dumalo. Galit pa rin si Min-hwan dahil kasal niya ito, gusto niyang itago ang nakakahiya na kasal na iyon. Lumabas na lahat ng ito ay inayos ni Hyeon, gusto niyang tulungan si Hyeon na maghiganti sa pesteng mag-asawa na iyon. Ipinakita ng direktor sa lolo ni Hyeon ang ilang larawan ng date nila ni Hyeon, naramdaman ng direktor na iba si Hyeon kaysa sa dati. Nakangiti pa si Hyeon at masaya sa tabi ng babaeng iyon. Alam niyang sinusubukan niyang pigilan si Hyeon na makasama si Hyeon, ngunit naniniwala ang direktor na hayaan lang si Hyeon na gawin ang anumang gusto niya.
Nang araw na iyon ay ang kasal ni Min Hwan at So-min. Bago umalis ay binigyan ni Hyun si Hyun ng isang mamahaling kwintas na may diamante. Gusto niyang maging napakaganda niya doon, para pagsisihan ni Min Hwan nang makita niya ang kanyang dating kasintahan. Sa kabilang banda, umarkila si So-min ng isang tiyahin para magpanggap na kanyang ina, at kabisado na niya ang lahat ng ipinapagawa ni So-min. Ang kanyang asawa ay namatay na at siya ay isang guro. Bago siya namatay ay iniwan niya sa pamilya ang isang negosyo at maraming ari-arian. Nasa labas si Min Hwan at naghihintay sa mga bisita, at dalawang hindi inaanyayahang bisita ang dumating na napakagara ng dating. Binigyan siya ni Ji-won ng isang napakakapal na sobre ng regalo sa kasal. Pagkaraan ng ilang sandali ay binuksan ni Min Hwan ang sobre at hindi ito pera. Nagulat siya nang makita na ito ay isang demanda dahil si Min Hwan ay nangutang sa isang tao. Nakipagkita si Ji-won sa kanyang matalik na kaibigan at pinuri ang damit na iyon na bagay sa kanya. Hindi tumigil si So-min sa pagbubunyag na ito ang damit na pinili ng ina ni Min Hwan. Ipinagmalaki pa niya na napakabuti ng trato sa kanya ng ina ni Min Hwan. Napatawa na lang si Ji-won dahil alam niyang mahirap maging manugang sa pamilyang iyon. Nagpasalamat si Ji-won sa kanya dahil sa pagpili ng basura na itinapon niya, at inihagis niya ang bag na ibinigay ni Min Hwan sa harap ni So-min. Pagkatapos ay sinabi niya na, pwede mo itong gamitin o ibenta, ikaw ang bahala. Nagalit si So-min ngunit wala siyang magawa. Sa kalagitnaan ng kasal, biglang dumating si Eun-ho at kasama niya ang tatlong kaibigan niya noong high school. Nandito sila para guluhin si So-min dahil dati ay nagkamali sila sa pagsisi kay Ji-won dahil sa kanya. Hindi nag-atubiling pintasan ng tatlong babaeng ito si So-min dahil sa pagpapakasal sa kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan na ikinagulat ng lahat ng nasa kasal. Labis na nahiya si Min Hwan kaya't humanap siya ng paraan upang tumakas. Hindi naman mapigilan ng nanay niya ang tatlong babae na gumawa ng gulo. Pagkatapos ay tumakbo ang tatlong babae sa paligid ng kasalan, ginagawa itong parang isang sirkus. Pagkatapos nito, inihatid ni Ji-won si Hyun pauwi. Masaya silang nagtatawanan dahil ang kanilang planong guluhin ang kasal ay mas naging matagumpay kaysa sa inaasahan. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang babae na ikinagulat ni Hyun. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang nobya ni Hyun. Nagulat si Hyun sa sinabi niya dahil dati ay sinabi ni Hyun na hindi pa siya nagmamahal. Dito, gusto niyang ipaliwanag ang lahat kay Ji-won, ngunit sa loob-loob niya, naisip niya na nagkamali siya sa pagpili ng tao, kaya ayaw niyang makinig sa anumang sasabihin niya. Pag-uwi ni Ji-won na bigo, nakatanggap siya ng tawag mula kay John. Umiiyak ito at ibinalita na si Manager Kang ay nagkaroon ng stomach cancer. Bumagsak si Ji-won sa harap ng nakakagulat na balita, tila naiisip na niya na siya ang papalit sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, gustong kausapin ni Ji-won si Hyun, inamin niya na si Juja ang kanyang nobya. Ngunit kwento lang iyon ang hinaharap, walang nararamdaman si Juja, ngunit kailangan niyang pakasalan ito. Ngayon na nabaliktad na niya ang panahon, gusto niyang baguhin iyon, tulad ng gusto ni Ji-won na baguhin ang kanyang kapalaran. Nagkamali si Hyun noon at ngayon gusto niyang itama iyon. Gusto niya ng masayang pamilya at syempre, kasama doon si Ji-won. Ikinuwento din ni Ji-won sa kanya ang tungkol sa kanyang ina. Iniwan niya ang kanilang tahanan noong 14 na anyos pa lang siya para hanapin ang kanyang sariling pag-ibig. Labis na nasaktan ang kanyang ama pagkatapos umalis ang kanyang ina. Ayaw ni Ji-won na iwanan ni Hyun ang sinuman dahil masaktan lang sila tulad ng kanyang ama. Hindi nagtagal pagkatapos noon, tinawagan ni Juja si Ji-won at gustong makipagkita sa kanya. Doon humingi ng paumanhin si Ji-won dahil hindi niya alam na engaged na pala si Hyun sa kanya. Kasabay nito, inamin din ni Ji-won na gusto niya si Hyun. Sandali lang ay nagkaroon ako ng napakasayang panaginip. Ngayon na alam ko na ang lahat, tatapusin ko na ito. Hindi maintindihan ni Juja kung bakit dati ay nagmahal si Ji-won ng isang lalaki sa loob ng 7 taon, at naghahanda pa nga sila para magpakasal. Ngunit bigla silang naghiwalay para mahalin ang kanyang boss. Naisip niya na target ni Ji-won ang korporasyon na mamanahin ni Hyun, ngunit malinaw na walang pakialam si Ji-won sa mga bagay na iyon. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Hyun, nakita niya ang isang kahon ng regalo sa harap ng pinto. Ito ay ang kwintas na may diamante na ibinalik ni Ji-won. Matapos silang magpakasal, saka lang naramdaman ni So-min na hindi pala kulay rosas ang kasal. Ngunit ginawa niya iyon para maghiganti kay Ji-won, at sa likod niyon ay may iba pang malalaking lihim. Ang pagpapanggap na buntis ay hindi maaaring magtagal kaya nagsinungaling si So-min na nakunan siya ilang araw na ang nakalipas. Sinisipa niya si Min Hwan dahil dati ay binato siya nito ng telepono, kaya nangyari ito. Dahil dito, laging sinisisi ni Min Hwan ang kanyang sarili at mas minamahal pa si So-min at madali niya ring naloloko ang kanyang asawa. Itong mga nakaraang araw, naramdaman ni Jae-on na may problema ang kanyang kapatid at si Ji-won at alam din niyang si Juja ang dahilan yon. Talagang sinusuportahan ni Jae-on ang pagpapakansela ni Hyun ng kanyang kasal para makasama si Ji-won. Bagaman engaged na siya, kay Juja ay wala siyang interes sa pakikipag-date. Dati, parang manhid si Hyun, walang pakialam sa paligid. Kay Ji-won naman, para siyang ibang tao.
Ikinuwento din ni Jae-on kay Ji-won ang tungkol kay Juja, na gagawin niya ang lahat para makuha si Hyun. 5 taon na ang nakalipas, nalaman ni Juja na balak ni Hyun na kanselahin ang kasal at galit na galit siya, sinaktan pa niya ang kanyang sarili para lang mapansin niya. Sa kabilang banda, nagpaplano si Juja na sirain si Ji-won, ibubunyag niya kay So-min ang tungkol sa relasyon ni na Ji-won at Hyun at ibubunyag din ang tunay na pagkakakilanlan nito. Kinabukasan, biglang nakatanggap si So-min ng mga litrato ni na Hyun at ng presidente na magkasama, bukod pa rito ay mayroon ding mga litrato nila ni Ji-won na nagde-date. Talagang nagulat si So-min nang malaman na kasama si Hyun sa listahan ng mga shareholder. Napagtanto niya na iniwan ni Ji-won si Min-hwan para sa kanya upang makasama ang isang mayamang tulad ni Hyun. Galit na galit siya nang malaman na walang silbi ang kanyang plano na sirain si Ji-won. Ang pagkuha kay Min-hwan ay parang paglilinis lang ng basura para kay Ji-won. Pagkatapos ay ibinunyag ni So-min ito kay Min-hwan na ikinagalit niya, ngunit sinabi niyang si Hyun ay isang bata lang na ipinanganak na mayaman, wala nang iba pa. Naisip ni So-min na sinasabi ni Min-hwan ang mga salitang iyon dahil sa selos kay Hyun, hindi siya nag-atubiling pintasan si Min-hwan bilang isang mahina at hangal. Habang siya ay may malaking utang na hindi niya kayang bayaran. May planong blackmailin ni So-min si Ji-won dahil alam niya ang ilang sikreto nito. Nang gabing iyon, biglang nakatanggap si Ji-won ng text message mula sa kanyang ina, bigla siyang gustong makipagkita pagkatapos ng maraming taon ng pagkawala nila ng komunikasyon. Kinabukasan, magkasama silang mag-ina sa pinagkasunduan nilang lugar. Doon humingi ng paumanhin ang ina ni Ji-won dahil iniwan niya ang mag-ama upang makasama ang ibang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niyang namiss niya ang kanyang anak sa loob ng mahabang panahon, hindi siya makakapunta dahil laging pinipigilan siya ng kanyang ama. Ngunit sa totoo lang, ang biglaang pakikipagkita kay Ji-won ay mailayunin, dati ay ibinunyag ni So-min sa kanya na si Ji-won ay nakikipag-date sa isang mayamang lalaki. Kaya, naparito lang siya para humingi ng pera sa kanyang anak. Ang matatamis na salitang iyon ay nagpaalinlangan kay Ji-won. Ngunit pagkatapos ay dinala niya ito sa lahat ng dako. Dinala niya ito para kumuha ng litrato at pagkatapos ay dinala ito para mamili ng lahat ng uri ng bagay. Masayang-masaya si Ji-won na walang pakialam sa nangyari sa nakaraan, ngunit isa lamang itong pagsubok. Sa gitna ng kagalakan dahil sa napakaraming bagay na binili ng kanyang anak, nagkamali ang kanyang ina sa pagbanggit na si Ji-won ay kasama ang isang mayaman na lalaki na marunong gumastos ng pera. Nang marinig ito, hindi gaanong nagulat si Ji-won, alam din niyang bakit biglang gustong makipagkita ng kanyang ina sa kanya. Inamin din ni Ji-won sa kanya na naghiwalay na sila, galit na nagtanong ang kanyang ina kay Ji-won kung bakit niya ginawa iyon. Bilang tugon, gusto din niyang malaman kung bakit iniwan ng kanyang ina ang kanyang ama. Dinala niya ito para maglibot sa lahat ng dako dahil gusto niyang maranasan na makasama ang kanyang ina. Gusto niyang maging isang mabuting anak na babae at gusto niyang maging masaya silang dalawa. Ngayon ay natupad na niya iyon at nagpaalam sa kanya ng diretsyo. Walang kahihiyan niyang sinabi na kung bibigyan mo ako ng 100 milyong won, hindi na kita hahanapin. Bilang tugon, sinabi ni Ji-won na wala akong pera at wala akong ina. Sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap at pagkatapos ay umalis si Ji-won ng may pagkapuot. Nang araw na iyon, nagmamadali si Ji-won at nagmamaneho pa uwi, habang sa kabilang panig ay may isang lalaki na nagbabalak na patayin siya. Binaril niya ang isang humaharurot na truck patungo kay Ji-won at kasabay nito, biglang dumating si Hyun. Ginamit niya ang kanyang sarili upang pigilan ito at sumalpok ang truck sa sasakyan ni Hyun at humagis palayo sa harap ng gulat na si Ji-won. Matapos noon, malubhang nasugatan si Hyun at dinala sa ospital, habang si Ji-won ay nanatili pa ring naguguluhan. 6 na araw bago nito, nilapitan ni Juja si Min-hwan upang sabihin na inagaw ni Ji-won ang kanyang nobyo, at kasabay nito, hinamon ni Juja si Min-hwan sa pagsasabing traidor si Ji-won sa kanya. Inilahad ni Juja na maihawak si Ji-won ng malaking halaga ng pera matapos mahalin si Hyun, at nais niyang ipahawak kay Min-hwan si Ji-won at makuha ang malaking kayamanan nito. Nang makauwi, sinabi ni Min-hwan kay So-min na hawak ni Ji-won ang 80 bilyong won na ibinigay ni Hyun sa kanya. Kung mamatay si Ji-won, ang kanyang ina ang magmamana ng pera, at kasabay nito, alam din ni Min-hwan ang isang lihim na laging itinago ni So-min. Alam niyang buhay pa ang ama ni So-min, at may utang ito sa mga gangster ng mahigit 100 milyong won. Inako ng ama ni So-min ang utang na iyon para sa kanyang kasintahan, na siyang ina ni Ji-won. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nalaman ni Seo-jun sa pamamagitan ng investigasyon na si So-min ang gumawa nito. Hindi maintindihan ni Ji-won kung bakit niya ginawa iyon dahil wala siyang nakuhang benepisyo. Tiwala si Seo-jun na mayroong nagdidikta sa likod nito. Sino man ang may gawa, kailangan siyang hanapin ni Ji-won at ipaghihiganti niya si Hyun. Nang gabing iyon, nakipagkita si Ji-won kay So-min para mag-usap, na walang kinalaman o alam tungkol sa aksidente ni Hyun. Umiyak si So-min na si Ji-won daw ang dahilan ng kanyang pagkalaglag, na ikinatawa ni Ji-won dahil alam niyang baog si Min-hwan. Gayunpaman, determinado si So-min na hindi niya bibitawan si Ji-won dahil naniniwala siyang sinira ni Ji-won ang kanyang buhay.
Inihayag niya kay Jiwon na ang ina niya mismo ang nakipagrelasyon sa kanyang ama, kaya siya naging ganito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang sirain ang buhay niya. Gusto niyang agawin ang kaligayahan niya bilang paghihiganti. Talaga, noon pa man, alam na ni Jiwon na mahal ng kanyang ina ang ama ni Sumin, kaya lagi siyang mabait kay Jiwon. Nais niyang maging masaya silang dalawa, kapalit ng kalungkutan na kanilang pinagdaanan. Ngunit ngayon ay iba na ang lahat. Ang mga bagay na natatanggap ni Sumin ay dahil sa sarili niyang kagagawan at hindi siya patatawarin ni Jiwon anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, nakita ni Seojun si Manager Kang. Dali-dali siyang umalis matapos niyang makita ang kanyang asawa na nakikipagrelasyon sa isang batang babae. Agad na hinabol ni Seojun si Secretary Kang. Pinayuhan niya itong maging matino. Kung makita niyang niloloko siya nito, gumawa siya ng hakbang. Bakit niya piniling tumakas? Iyon ang dahilan kung bakit niya nagawang gawin iyon sa mismong tindahan ng ama niya. Kinabukasan, nagising si Hion pagkatapos ng ilang araw na pagkakoma, at labis na tuwa si Jiwon na laging nasa tabi niya. Pagkatapos nito, dinala niya ito pa uwi, at niyakap agad ni Hion si Jiwon. Gusto niyang magyakapan silang dalawa ng matagal. Doon, humingi ng tawad si Jiwon dahil sa hindi pagtitiwala sa kanya, ngunit naniniwala si Hion na siya ang dapat humingi ng tawad. Alam niyang tuso at masama ang ugali ni Juja, gayunpaman, inabot siya ng 3 taon bago niya ito natapos. Ngayon ay malinaw na kay Jiwon na si Juja ang gustong pumatay sa kanya, dahil kapag namatay siya, makukuha ni Min Hwan at Sumin ang pera. Inihayag din ni Jiwon kay Hiun na ang kanyang kapalaran ay lumipat kay Manager Kang, at ang kasal ni Min Hwan at Sumin ay hindi pa ang katapusan. Mayroon pa ring kulang na hindi pa nakikita ni Jiwon para protektahan si Manager Kang, at gusto niyang manatili si Hiun sa tabi niya sa panahong ito. Nang gabing iyon, magkasama sina Manager Kang at Jiwon para hulihin ang asawa ni Manager Kang na nangangaliwa. Gusto nila ng konkretong ebidensya ng pangangaliwa ng asawa ni Secretary Kang. Ang eksena dito ay nagpaalala kay Jiwon ng insidenteng pinagdaanan niya, at kinuhaan din ng pulisya ng litrato ang dalawa. Ngunit sinabi ng babae na pumunta lang siya doon para bigyan siya ng ilang pagkain. Galit naman ang asawa ni Manager Kang dahil nagdududa ang kanyang asawa sa kanya. Pagkatapos nito, pinalabas niya silang lahat, ngunit ayaw pa umalis ni Jiwon kaagad. Kinuha niya ang isang golf club at pinukpok ang salamin ng mesa. Natatakot siyang baka masundan ni Manager Kang ang mga pagkakamali niya noon. Nang marinig ang ingay, tumakbo ang dalawang pulis, habang patuloy siyang nagbabanta na idedemanda si Jiwon sa ginawa nito. Alam ni Manager Kang ang mga lihim na ginagawa niya sa likod niya, pero hindi lang niya ito mahuli sa akto. Binigyan niya ito ng sampal, at bilang ganti ay itinulak niya si Manager Kang pahulog sa likod. Sa kabutihang palad, nabasag na ni Jiwon ang mesa kanina, kung hindi ay mahihirapan si Secretary Kang na makalabas ng buhay. Sa halip, sinubukan ni Jiwon na saktan siya, ngunit pinigilan siya ng pulisya, at pagkatapos ay nagpunta ang lahat sa istasyon ng pulisya upang iulat ang insidente. Mukhang alam na ni Jiwon ang butas sa pagpapalit ng kapalaran na ito, lahat ay nasa Min Hwan. Wala na siyang dahilan para patayin si Sumin at papayagan ni Jiwon na magbago ang kanyang isip. Sa ganoong paraan lamang maililigtas si Manager Kang, sisimula ni Jiwon na akitin muli si Min Hwan. Kinabukasan, agad niyang sinimulan ang kanyang plano. Ang unang bagay ay magkakaroon sila ni Hiun ng away para makita ni Min Hwan. Pagkatapos ay lalapitan niya ito ng matatamis na salita, para ipaalam sa kanya na nagkakaproblema sila ni Hiun sa kanilang relasyon. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Jiwon si Min Hwan na uminom, at patuloy niyang inaalala ang mga masasayang alaala nilang dalawa. Bukod pa rito, binatikos din ni Jiwon ang pag-ugali ni Sumin. Sinasabi niyang sinadya ni Sumin na saktan siya noong gabing iyon. Sinundan din siya ni Hiun dahil walang dahilan para siya ay dumating sa tamang oras na iyon. Dahil sa sinabi ni Jiwon, lumambot ang puso ni Min Hwan at niyakap pa niya ito bilang paghihikayat o pag-aliw. Pagkatapos nito ay naghiwalay silang dalawa at naghihintay na rin si Hiun upang sunduin si Jiwon. Samantala, tinawagan ni Min Hwan si Juja. Ikinatuwa niya na hindi alam ni Jiwon na siya ang nasa likod ng lahat. Gusto niya na si Juja lang ang haharap sa ina ni Jiwon at ama ni Sumin. Mula doon, kusang ibibigay ni Jiwon ang 80 bilyong won sa kanya. Makukuha naman ni Juja ang korporasyon at si Hiun, ngunit hindi inakala ni Juja na madaling maloloko si Jiwon. Pagka-uwi, gustong makipag-divorce ni Min Hwan kay Sumin, nagtataka siya kung galing ba ito kay Jiwon. Kung makikipagrelasyon siya kay Jiwon, siya lang ang magkakaroon ng problema, at nanatili na lang tahimik si Min Hwan sa sandaling iyon. Nang gabing iyon, pinadukot ni Juja ang ina ni Jiwon at ama ni Sumin, dinala niya ang dalawa sa isang abandonadong gusali. Samantala, tinawagan ni Min Hwan si Jiwon. Sinabi niyang gusto niyang makipagkita sa kanya sa loob ng 15 minuto. Nag-iisa sa opisina, naramdaman ni Jiwon na mayroong sumusunod sa kanya. Lumabas siya para tingnan at nakita niya si Min Hwan doon.
Takot na takot si Ji-won kaya nagtago siya, habang patuloy naman itong tinatawag ang pangalan niya at hinahanap siya. Dahil alam niyang natuklasan na siya, tumakbo si Ji-won, ngunit hindi siya nakatakas mula sa kanya. Galit na sinabi ni Min-hwan, bakit mo ako pinipigilan? Gusto ko talagang bumalik sa iyo. Sumagot si Ji-won, sinubukan mo akong patayin. Balak kong itulak si So-min sa iyo, ngunit hindi pa iyon sapat. Kailangan kitang ibaba sa impyerno. Ngayon, patayin mo ako. Ngunit sa pagkakataong ito, gawin mo ng tama, kung hindi, ako ang papatay sa iyo. Walang pag-aalinlangan na sinakal ni Min-hwan si Ji-won, balak niyang tapusin ang buhay nito, ngunit dumating si Hee-un sa tamang oras. Galit na galit si Hee-un kaya binigyan niya si Min-hwan ng aral na hindi niya malilimutan, kahit na hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang katawan mula sa aksidente. Dinala si Ji-won sa ospital matapos mawalan ng malay, habang sina Min-hwan at Hee-un ay ikinulong ng pulisya dahil sa pakikipag-away. Maya-maya ay pinalaya ng pulisya si Hee-un, habang si Min-hwan ay nasa loob pa rin, sumisigaw sa pagkadesperado. Sa labas, gusto ni Hee-un na imbestigahan ni Seo-jun ang utang ni Min-hwan, at kasabay nito ay dapat silang magpumilit na bayaran ang kanyang utang hanggang sa huli. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, gusto ni Ji-won na umuwi. Hindi pa rin siya makabangon mula sa mga ginawa ni Min-hwan. Samantala, kusang nilapitan ni So-min si Ju-ja, at alam din niyang dinukot ni Ju-ja ang kanyang ama. May recording si So-min ng tawag sa telepono sa pagitan nilang dalawa bago nawala ang kanyang ama. Ginamit niya ito upang takutin si Ju-ja kung may mangyari sa kanyang ama. Pinatay na ni Ju-ja ang ama ni So-min at ina ni Ji-won, ngayon ay nag-aalala siya na ginagamit ni So-min ang recording upang manipulahin siya. Agad na pinigilan ni Ju-ja ang mga artikulo sa balita tungkol sa kanilang dalawa, at kasabay nito ay naghahanap siya ng paraan upang patayin sina So-min at Min-hwan ng sabay. Kinabukasan ng umaga, pinalaya si Min-hwan salamat sa tulong ni Ju-ja. Inihayag din niya kay Min-hwan na binantaan siya ni So-min. Sinabi ni So-min na hilingin niya ang diborsyo at hindi siya maaaring mamatay ng mag-isa. Sinabi rin niya na hindi niya ito papayagan na umalis ng ganoon kadali. Kasabay nito, nakatanggap si Min-hwan ng tawag mula sa kumpanya, nagpa siya silang paalisin siya. Pagka-uwi niya, naghihintay na ang mga nangolekta ng utang sa harap ng pinto. Muli silang nagbanta na kukunin ang kanyang buhay kung hindi siya magbabayad sa takdang oras. Sa loob ng bahay, pumasok si Min-hwan sa computer ni So-min, doon niya natuklasan na mayroong 80 milyong won ang kanyang account. Nang gabing iyon, nakipagkita si Hee-un kay So-min para mag-usap. Inihayag ni So-min na nagpasya na silang magdiborsyo ni Min-hwan. Ngayon ay lumipat na siya sa bahay nito. Inamin ni So-min na nakatanggap siya ng karma, dahil sa kanyang pagiging bulag sa pag-ibig ay pinagtaksilan niya si Ji-won. Dito, biglang tinanong ni Hee-un si So-min kung sinubukan niya bang patayin si Ji-won, kung ako raw, gagawin ko rin iyon. Alam ko na ang pagbabalikan ni na Ji-won at Min-hwan, kaya paratangan mo sila ng pangangalo niya. Kung gusto mo, kukuha ako ng magaling na abogado para tulungan ka. Kailangan mo lang gampanan ang iyong papel bilang legal na asawa niya. Naniniwala si So-min ngayon na kakampi niya si Hee-un, ngunit hindi niya alam na plano lang iyon ni Hee-un. Kinabukasan, dinala ni Hee-un si Ji-won upang ipakilala sa kanyang lolo at naroroon din si Aju. Sa kalagayang ito, labis na nainis si Ju-ja. Gusto niyang tapusin na si Ji-won sa lalong madaling panahon. Ipinaintindi niya sa lolo ni Hee-un na talagang mahal niya si Hee-un, gusto niyang magtiwala ito sa kanya na alagaan si Hee-un. Ngayon lang nagsimulang magtiwala ang lolo kay Ji-won, isang mabait at matapat na babae na kailangan ng kanyang apo. Samantala, pagka-uwi ni Min-hwan ay may dumating na padala, ito ay ang patakaran sa siguro ng kumpanya. Malinaw na nakasaad doon na kung mamatay ang asawa, makakatanggap ng 500 milyong won, isang malaking halaga na hindi niya kayang palampasin. Agad na dinala ni Min-hwan ang kontrata ng siguro kay Ju-ja para tingnan. Tinatanong niya si Ju-ja kung gusto niyang tulungan siyang patayin si So-min dahil pareho silang makikinabang dito. Samantala, nag-text si Hee-un kay So-min na sina Min-hwan at Ji-won ay nasa kwarto 1,355 sa Winton Hotel. Hindi nagtagal, dumating si Ji-won doon habang nakatingin si So-min, ngunit nang pumasok si So-min para tingnan, wala si Ji-won. Sa halip, nandoon sina Min-hwan at Ju-ja sa kama, ang lahat ay tulad ng naranasan ni Ji-won noon. Hindi makapaniwala si So-min sa kanyang nakita, at doon ay binantaan niya si Ju-ja na ibibigay niya ang recording sa pulisya. Kinuhaan niya ng litrato ang dalawa bilang ebidensya, ngunit nang aalis na siya, pinigilan siya ng mga tao ni Ju-ja. Pagkatapos noon, binigyan si So-min ng pampamanhid ng mga ito, at hinintay ang tamang pagkakataon para si Min-hwan na mismo ang gumawa ng aksyon. Habang mag-isang inilalabas ni Min-hwan si So-min, gustong baliktarin ni Ju-ja ang plano, gusto niyang si Min-hwan ang mag-isang managot. Burahin ang lahat ng ebidensyang may kinalaman sa kanya at itulak si Min-hwan sa bilangguan ng walang kahirap-hirap. Kasabay nito, nagising si So-min at nakita niya si Min-hwan, ipinakita nito kay So-min ang pera sa kanyang account na nailipat na sa kanya.
Ngunit pagbalik niya, nawala na si So-min, bigla siyang lumabas na may hawak na kutsilyo. Dahil sa sobrang takot ay nagmakaawa si Min-hwan na patawarin siya, at kasabay nito ay ibinigay niya ang susi ng kotse sa kanya. Nang iaabot ni So-min ang kanyang kamay, agad siyang tinamaan ng silya. Bilang ganti, sinipa naman ni So-min ang kanyang singit. Pagkatapos ay nagkasakitan silang dalawa, itinulak ni So-min si Min-hwan pahulog sa likod na eksaktong kapareho ng sandaling naranasan ni Ji-won. At syempre, hindi makakatakas ang gunggong na iyon sa kamatayan. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya sa pinangyarihan, ngunit tumakas na si So-min. Alam ni Hee-eun na si Juja rin ang utak sa likod nito, at sinabi niya rito na mula sa simula pa lang ay hindi na dapat niya ginalaw si Ji-won. Nagpanggap itong inosente na parang walang alam, at sinabi pa nitong, may ebidensya ka ba para paratangan ako? Sakto namang dinala ng mga tauhan ni Hee-eun ang ina ni Ji-won at ama ni So-min, dahilan para magulantang si Juja dahil pinatumba na niya ang dalawa kanina. Lumalabas na binayaran na pala ni Hee-eun ang mga tauhan ni Juja, at hindi sinunod ng lalaking ito ang utos niya. Dinakip din ang dalawang matanda at dinala sa presinto para kunan ang testimonya, at hindi rin nakaligtas si Juja. Kinabukasan ng umaga, nagising si manager Kang pagkatapos ng ilang araw na pagkakoma, nagbago na ang kanyang kapalaran. Hindi na siya mamamatay, at ang pinakagusto niya ngayon ay hiwalayan ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, may kumatok sa pintuan ni Ji-won, at sa pamamagitan ng kamera, wala siyang nakita. Binuksan ni Ji-won ang pinto upang tingnan at biglang lumitaw si So-min at tinutukan siya ng taser. Nang magising si Ji-won, nakatali na ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, binubuhusan ni So-min ng gasolina ang buong bahay. Gusto niyang sunugin ang lahat pati na rin si Ji-won. Biglang gumamit si Ji-won ng lakas upang kalagan ang sarili, at agad niyang napatumba si So-min sa sahig sa loob lamang ng ilang sandali. Sa katunayan, alam na ni Ji-won at Hee-eun na pupunta si So-min dito, kaya lubos silang naghanda. Pagkatapos nito, dumating agad si Hee-eun kasama ang pulisya upang arestuhin si So-min. Wala siyang masabi bilang depensa dahil nakunan na siya ng TE sa silid. Samantala, pagkatapos kunan ng testimonya, pansamantalang pinalaya si Juja. Nagpaplano siyang tumakas mula sa Korea ngayong gabi. Nagmamaneho si Juja sa kalsada ng napakabilis at hindi nagtagal ay naaksidente siya. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Hee-eun na nawala ang tatoo ng puso sa kanyang dibdib, at kasabay nito, iniulat ng istasyon ng telebisyon ang aksidente ni Juja. Dito nila lang napagtanto na ang kapalaran ni Hee-eun ay lumipat sa kanya at ang aksidente ang patunay nito. Si So-min sa bilangguan ay nagiging isang baliw, palagi niyang nakikita ang anino ni Min-hwan na bumalik. Nagpakita siya sa kanyang harapan na nagpapabaliw kay So-min. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya hahayaan si Ji-won na maging masaya. Ngayon ay labis na masaya si Ji-won sa piling ni Hee-eun at nagpakasal pa silang dalawa sa tuwa ng lahat. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila ay karapat-dapat sila doon, silang dalawa ay nakipaglaban upang makawala sa kanilang madilim na kapalaran. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon ang mag-asawa ng dalawang napaka-cute na kambal, at namuhay ang buong pamilya ng masaya at maligaya hanggang sa huli nilang hininga. Dito nagtatapos ang pelikulang Married to the Husband. Paalam at hanggang sa muling pagkikita sa susunod na mga video.